Dahil sa pagnanais na manalo bilang presidente, ang lalaking ito ay pumirma ng kontrata sa 4 na bata. Magpapanggap siyang mabuting ama sa kanila dahil gusto niyang magpakita ng imahe ng isang huwarang ama. Nang makita nila si Daihan na namamahala sa bansa, ngunit inaalagaan pa rin ang kanyang mga anak, itinuring siya ng lahat bilang isang matataas na idolo sa kanilang mga puso. Akala niya ay tuloy-tuloy na ang lahat sa tamang landas, ngunit biglang may malaking sakuna na dumating. Nakatanggap si Daihan ng balita na pumanaw ang kanyang ama. Bagaman iniwan na ng kanyang ama ang mag-ina noon, sa sensitibong panahong ito, napilitan siyang dumalo sa libing ng kanyang ama. Lumabas na dati palang may karelasyon ang kanyang ama. Pagkatapos ng diborsyo ay hiniling niyang sumama siya rito. Ngunit pinili ni Daihan na manatili sa kanyang ina. Nang makaharap niya ang kanyang madrasta sa libing, hindi rin tumigil si Daihan sa pagbibitiw ng masasakit na salita sa kanya. Biglang tumakbo si Bong Joon papasok at pinanood kay Daihan ang isang video niya. Sa oras na nangangampanya siya, may isang taong hindi sinasadyang naitala ang kanyang ama na tinawag ang kanyang pangalan, ngunit sa halip na bumati ay sadyang binaliwala niya ito. Ang kanyang ama at ang kanyang kalaban sa eleksyon ay magkasamang nag-upload ng video na ito sa internet. Agad na bumaba ang pangalan ni Daihan at higit pa, siya ay may reputasyon na maging isang suwail na anak. Kung ang isang tao ay may masamang moralidad, hindi siya maaaring maging presidente. Nagtagumpay ang hakbang na ito ng matandang lalaki sa pag-udyok sa mga netizens. Sobra silang nagalit at hindi nila tatanggapin ang isang suwail na tao na maging presidente. Matapos ang libing, napansin ni Daihan na masyado nang malayo ang nangyaring ito. Tiyak na mapupukaw nito ang mga tao. Kinabukasan, nagsagawa si Daihan ng seremonya ng paghingi ng tawad sa kanyang ama. Dahil 6 na araw na lang ang nalalabi para sa pagboto, sadyang ginawa niya ang seremonya buong araw at gabi, hindi alintana ang araw o ulan, dahil gusto niyang makita ng mga tao ang kanyang sinseridad. Hanggang sa huling araw, nang dumating siya sa puntod ng kanyang ama, nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagkapagod. Ngunit sa huli, hindi nagtagumpay si Daihan sa kanyang plano. Mula nang hindi na siya miyembro ng asembleya, nagtrabaho si Daihan tulad ng iba, nagmamaneho ng taxi para mabuhay. Ngunit ang hangarin ni Daihan na muling mahalal ay laging naroon. Sa panahong ito, si Soo-hyun ang taong mailihim na pag-ibig kay Daihan sa loob ng 14 na taon. Nang malaman niya na natalo si Daihan, nagismaya si Soo-hyun. Kaya, kinabukasan, nagpa siya siyang lumipat sa lugar kung saan siya nakatira upang magkaroon sila ng pagkakataong magkita. Kinabukasan, pumunta si Daihan sa palengke para bumili ng ilang bagay. Ang kanyang kalooban ay tulad ng dati, masaya at nagtatawanan hanggang sa pumasok siya sa isang tindahan ng tinapay. Bigyan mo ang anak ko ng isang tinapay, sabi niya. Kunin mo ang lahat, suwain na anak at hindi nakalimutan ng babae na murahin siya. Sinubukan ni Daihan na ipaliwanag na nagsisisi siya, ngunit hindi ito pinakinggan ng babae. Mabuti na lang at dumating si Soo-hyun. Iniligtas siya ni Soo-hyun dahil ginastos niya ang lahat ng kanyang pera para sa eleksyon. Naging mahirap si Daihan. Kaya, balak niyang tapusin ang kontrata ng maaga at paalisin ang 4 na bata sa bahay. Pagsapit ng gabi, nagsimula na si Daihan sa kanyang trabaho, ang pagmamaneho ng taxi. Bago umalis, hindi sinasadya niyang narinig ang usapan ng 4 na bata. Gusto nilang magkaroon ng maliit na bahay at naniniwala silang mabuting tao siya, kaya hindi niya sila papaalisin. Ngunit napakahirap nito para kay Daihan. Pagkatapos, umalis na siya para magtrabaho. Lahat ng bata ay nagpaalam sa kanya. Ito ay nagbigay ng kaunting pag-aalinlangan sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Daihan sa ingay ng mga bata. Medyo naiinis siya, ngunit hindi niya mapigilan ang mga bata. Gising na si tatay, mag-almusal na tayo. Maagang gumising si Dajung para maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Sa panahong ito, tila nagkaroon ng buhay muli ang bahay. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Daihan sa kanyang balak na paalisin ang mga bata. Pagkatapos, inutusan ni Daihan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tiyuhin ng mga bata. Nang pumunta siya sa construction site at inalok ang lalaki na alagaan ang mga bata, agad na tinanggihan ng lalaki ang responsibilidad. Sinabing wala siyang pera at may utang pa. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niyang naglilinis ang mga bata. Naantig si Daihan sa eksenang ito, ngunit tinawag niya si Dajung sa kanyang silid para kausapin. Nagtapat si Daihan na hindi siya karapat-dapat alagaan ang mga bata. Pagkatapos, ipinakita niya kay Dajung ang isang bahay ampunan. Nang makita ito ni Dajung, nagalit siya, ngunit alam niya na siya at ang kanyang mga kapatid ay wala ng silbi. Sa kawalan ng magawa, inilabas ni Dajung ang lahat ng bagahe palabas ng bahay. Natakot si Daihan na baka mapahamak ang mga bata, kaya sinabi niyang sumakay sila sa kotse at ihahatid sila. Ngunit tumanggi si Dajung. Nang mag-isa na lang siya, naramdaman ni Daihan na napakalamig. Naalala niya ang ingay ng mga bata tulad ng dati. Pagsapit ng gabi, sinimula ni Daihan ang kanyang trabaho bilang driver ng taxi. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pasahero ay ang kanyang dating kasintahan. Pareho silang gumamit ng mga salitang panunuya kay Daihan na dating miyembro ng asembleya at ngayon ay pinili ang isang mababang trabaho. Nang maramdaman niyang hindi siya ginagalang, nagpasya si Daihan na ibaba ang pasahero. Sa oras na ito, nasa panganib din ang mga bata dahil ang mga miyembro ng gang ay pumunta sa kanilang bahay. Ang hinihingi nila ay ang pera na utang ng kanilang nawawalang ama. Ngunit paano nila makukuha ang ganoong kalaking halaga? Ginamit ni Dajung ang kanyang husay sa pananalita at katalinuhan upang mapakalma at patagalin ang mga ito. Ang tatlo ay masayang naglaro ng baraha. Hoy, nagugutom na ako, mag-order ka ng manok dito. Gamit ang isang plano, tinawagan ni Dajung si Soo-hyun. Naramdaman ni Soo-hyun na kakaiba ang paraan ng pagsasalita ng bata. Kaya hinala niya na may nangyayari at tinawagan niya si Daihan. Kaya, nagmadali silang dalawa papunta sa bahay ng bata. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Dajung na tumawag siya para humingi
humingi ng tulong at hindi para mag-order ng manok. Nagalit ito sa kanila at agad nilang sinaktan si Dajung. Nang makita ni Hantak na sinasaktan ang kanyang ate, sinipa niya ang lalaki. Pagkatapos, mabilis na pumasok ang apat na magkakapatid sa kanilang silid-tulugan para magtago. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtagumpay din silang sirain ang pinto. Dahil sa paglaban na ito, nagalit ang dalawang lalaki at balak nilang saktan si Dajung. Biglang pumasok si Daihan. Alam niyo ba na pagkatapos ng alas negatibo, 9 ng gabi, ang pagpasok sa bahay ng iba ng walang pahintulot ay isang krimen. Multa na 50 milyon won at 5 taong pagkakakulong. Mabuti na lang at alam ni Daihan ang batas, kaya nagtagumpay siyang takutin sila. Sino ka? Bakit mo kami pinanghihimasukan? Ako ang ama ng mga bata. Nang marinig ni Dajung ang sinabing ito ni Daihan, nagulat siya. Ngunit nang inalok niyang alagaan ang apat na bata, hindi agad pumayag si Dajung. Mahigpit na tumuto si Hantak. Lumabas na ang dahilan ng ganitong pag-ugali ni Hantak ay dahil narinig niya ang usapan sa pagitan ni Daihan at ng kanyang ate. Hindi naniniwala ang bata na mabuting tao si Daihan. Pagkatapos, nakipagtalo siya kay Dajung at umalis sa bahay. Hindi inaasahan, kinabukasan, inilipat na ni Dajung ang lahat ng gamit sa bahay ni Daihan. Hindi alam ni Daihan kung ano ang sasabihin. Malinaw na galit pa sila kagabi, ngunit iba na ngayon. Ang bayad sa paglipat ay 483,000 won. Nanlaki ang mata ni Daihan, hindi ba masyadong mahal iyan? Pagkatapos, sinabihan siya ng mga bata na ilipat ang mga gamit sa loob. Pagkatapos, ginugol ni Daihan ang isang araw sa pagtulong sa mga bata sa paglilipat ng mga gamit. Sa gitna ng pamamahinga, Tito, pwede po bang kainin ang isdang ito? Hindi. Sa bahay na ito, iyan ang pinakamahalagang bagay sa akin. Maaari mo lang itong tingnan, hindi kainin. Ngunit mabilis na nakalimutan ang babala ni Daihan. Kinabukasan mismo, hindi sinasadyang kinuha ni Taepoong ang golf club ni Dajung. Nang makita ni Dajung na hindi ito maganda, sinubukan niyang pigilan siya, ngunit walang saysay. Mabuti na lang at may crack lang at hindi nabasa. Pagkatapos ay ginamot nila ang aquarium sa pamamagitan ng pagdikit ng tape. Agad na naisip ni Dajung ang isang magandang ideya. Ate Sohyun, nakarating na po ako sa bahay ni tatay. Gusto po namin kayong imbitahin na pumunta sa bahay namin. Lumabas na gusto ni Dajung na sisihin si Sohyun dahil alam nilang hindi siya papagalitan ni Daihan. Sa kasamaang palad, nang dumating si Sohyun sa bahay, dumating din si Daihan. Pumasok silang dalawa. Sa sandaling ito, alam na rin ni Dajung na hindi magtatagumpay ang kanyang plano. Mabilis ding napansin ni Daihan ang kakaibang pag-ugali ng bata. Ano yan? Ah, Tito, maliit lang po yan na aksidente. Bago pa magalit si Daihan, dumating na ang delivery guy ng manok. Biglang sabi ni Sohyun ay, Tatay, bakit nandito ka? Ako na ang magbabayad para sa pagkain na ito. Hoy, ano yan? Lumabas na hindi na kayang dumikit ng tape. Sa huli, nabasag ang pinakamahalagang bagay ni Daihan. Pagkatapos, napilitan siyang ilagay ang mga ito sa ibang lugar. Matapos ang maraming gulo na nangyari, nagpasya si Daihan na gumawa ng ilang patakaran na dapat iwasan sa pamumuhay sa bahay na ito. Ang konstitusyon ng kapayapaan sa bahay. Una, para sa kaligtasan, mahigpit na ipinagbabawal na magdala ng mga mapanganib na bagay sa bahay. Pangalawa, huwag hawakan ang personal na gamit ng iba at huwag gumamit ng telepono kapag kumakain at nag-uusap. Pangatlo, dapat malinaw na paghiwalayin ang trabaho. Sa puntong ito, lahat ay sumang-ayon dahil naunawaan din ni Daihan na lahat ay may pagkukulang, kaya dapat silang magtulungan para maging perpekto at mabuhay ng payapa. Ngunit nang matapos ang pulong, bumalik ang mga bata sa kanilang dating gawin. Sa isang iglap na wala nang magagawa si Daihan. Pagsapit ng gabi, sinabihan ng ama ni Sohyun ang kanyang anak na huwag makisama sa isang taong tulad ni Daihan. Dahil siya ay laging sumusuporta kay Jung Jong-chul at dahil sa dating pagsuway ni Daihan sa kanyang ama, may malaking sama ng loob ang ama ni Sohyun sa kanya. Kinaumagahan, nabasa ni Sohyun ang balita na si Daihan ay nagpahayag sa pahayagan na ampunin niya ang mga batang may mahirap na sitwasyon. Nagalit siya at tumakbo papunta sa bahay ni Daihan. Sa sandaling ito, si Daihan ay abala sa pakikinig sa mga tawag mula sa mga mamamahayag na gustong makapanayam at makipagtulungan sa kanya. Hoy, Daihan, pinilit mo ang bata na isulat ang mga salitang iyon, tama ba? At ang pag-ampun mo sa mga bata ay para lang sa iyong politikal na karera, tama ba? Nakarinig si Dajung sa labas, kaya pumasok siya at iniligtas siya. Ginawa ko po ito ng kusa, hindi po ako pinilit ni Tito Daihan. Dahil sa sinabing ito ng bata, nailigtas si Daihan sa kapahamakan. Pagkatapos, dinala niya ang mga bata para bumili ng mga damit pang eskwela. Nang makita niya ang presyo, gusto niyang umiyak. Napansin din ito ni Dajung kaya sinabi niyang hindi na nila kailangan. Biglang pumasok si Songyi at sinabi, Tito, hindi ko po makita si Taepoong. Lumabas na kanina, kasama niya ang apat na bata na namimili sa supermarket. Dito, ang mga tao ay may napakagandang saloobin sa kanya at pinuri siya bilang isang mapagpatawad na tao. Dahil sa papuri na ito, hindi tinanggihan ni Daihan ang laro ang sasakyan ni Taepoong at iyon din ang dahilan kung bakit naligaw ang bata. Dahil abala sa paglalaro ng laro ang sasakyan, hindi na malaya ni Taepoong na nakalabas na siya ng tindahan. Nang tumakbo ang sasakyan sa kalsada at nagkaroon ng aksidente, hindi na nag-isip pa si Taepoong at tumakbo siya sa gitna ng kalsada upang kunin ito. Hindi sinasadyang nakita ni Daihan ang eksenang ito. Nakita niya ang isang bus na papalapit. Hindi inaasahan, tumakbo si Daihan at niyakap ang bata. Nang makita nila, nakahiga na siya sa gitna ng kalsada at walang malay. Tito Daihan, gumising ka po. Ngunit
mabilis na napansin ni Hantak ang kahinaan ni Daehan. Sa totoo lang, hindi siya nasugatan. Mabuti na lang at huminto ang bus sa tamang oras. Ngunit naramdaman ni Daehan na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling maibalik ang kanyang pangalan, kaya sadyang hinawakan niya ang harap ng sasakyan at pagkatapos ay nawalan ng malay sa lugar. Dinala pa rin si Daehan sa ospital, ngunit hindi niya inaasahan na nalaman ni Hantak ang kanyang masamang balak, kaya sadyang kiniliti niya siya upang ilantad si Daehan. Malinaw na hindi niya kayang tiisin ang biro na ito, kaya nagpanggap siya na gising na siya pagkatapos ng mahabang pagkawala ng malay. Kaya, pagkatapos na makalabas sa ospital, naging sikat siya. Maraming pasyente at mga bisita ang gustong magpakuha ng litrato sa kanya. Binigyan siya ng mga netizens ng bagong pangalan. Bilang pambansang ama, puno ang mga social media at balita ng mga larawan ni Daehan na sinasakripisyo ang sarili para iligtas ang bata. Matapos mabasa ang balita, dumating si Bongjo para batiin si Daehan dahil nagtagumpay siyang maibalik ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay inanyayahan ni Bongjo ang lahat sa isang hapunan bilang pagbati para sa matagumpay na pagbabago ni Daehan. Napakabilis, kinabukasan, si Daehan ay nilapitan ng mga tagapakinig ng radyo at gusto siyang gawing guest sa programa. Ngunit sa kasamaang palad, sa oras ng kanyang talumpati, tumawag ang guro at nagtanong, "Ikaw ba ang magulang ni Songi?" Nagtae siya sa kanyang pantalon sa klase. Pagkatapos ay umiyak ng husto ang bata at sinabi na ang lahat ng ito ay dahil sa 5 baso at hindi na siya papasok sa paaralan pagkatapos nito dahil sa takot na pagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Nang malaman niya ang nangyari, tinawagan ni Daehan si Soo-hyun, ngunit naliligo siya sa sauna kasama ang kanyang ina. Tinawagan niya si Dajung, ngunit sinabi nitong nasa paaralan siya at umaasa siya kay Tito Daehan. Kaya, sa sitwasyong ito, kinailangan niyang kanselahin ang programa upang pumunta sa paaralan kasama si Songi. Sa oras na ito, kailangan niyang gawin ang programa sa kotse at tinanong siya ng host kung bakit niya kinansela ang pakikipag-ugnayan sa mga tagapakinig. "Papunta ako sa paaralan para sunduin ang aking maliit na anak. May sakit siya sa tiyan, kaya kailangan niya ng miyembro ng pamilya na mag-aalaga sa kanya." Ang gawaing iyon ay nakakuha ng puntos sa mga puso ng madla. Pagkatapos sunduin si Songi, sinabi ng bata sa kanya na ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Inunawa ni Daehan ang nararamdaman ng bata, kaya sinabi niyang siya rin ay nagtae sa kanyang pantalon noon. Ngunit hindi niya inaasahan na ilalantad siya ni Taepoong. Sinabi ng bata na ang isang taong nagpapataas ng kanyang imahe tulad niya ay tiyak na titigil sa pag-aaral kung nagtae siya sa kanyang pantalon. Hindi pinansin ni Taepoong ang mga senyas ni Daehan na manahimik. Pagkatapos malaman ang nangyari, agad na dumating si Soo-hyun at inalok ang kanilang apat na maglaro. Sa simula ay tumanggi si Daehan, ngunit nang sinabi ni Soo-hyun na siya ang magbabayad, pumayag siyang pumunta sa amusement park. Mabuti na lang at nagbago ang isip ng bata. Habang masayang naglalaro ang pamilya, may isang grupo ng mga tao na lumapit para magpakuha ng litrato kay Daehan. Sa isang sandali ng pagiging balisa, nawala si Songi. Lumabas na sinundan ng bata ang isang hindi kilalang lalaki. Dahil nakita niya na ang taong ito ay kamukha ng kanyang ama, sinundan niya ito. Nang malaman niyang nagkamali siya, umupo si Songi at umiyak sa parke. Mabuti na lang at nahanap siya ni Daehan. Biglang sinabi ng bata ang kanyang saloobin at humingi ng tawad kay Daehan dahil sa abala na ibinigay niya. Pagsapit ng gabi, nagsulat ang bata ng isang liham at inihayag ang lahat ng kanyang taos-pusong nararamdaman sa kanya. Kahit anong mangyari sa hinaharap, laging tatandaan ni Songi ang pabor na ito at nangako siyang hindi na niya ulitin ang mga bagay na ginawa niya kaninang hapon upang hindi na muling mag-alala si Daehan. Tila naramdaman din ni Daehan ang isang bagay mula sa bata at naramdaman niyang kaibig-ibig din ang batang ito. Kinabukasan, inimbitahan siya na maging kinatawan sa isang debate sa telebisyon. Ito ang isang malaking pagbabago para kay Daehan. Ngunit nang tanungin siya kung anong paksa ang gusto niyang pagdebatehan, pinili ni Daehan ang aborsyon. Ngunit alam ni Soo-hyun na ang paksang ito ay napakasensitibo, kaya pinayuhan niya siyang talikuran ito. Ngunit iginiit niyang pagdebatehan ang paksang iyon. Alam niyang kung hindi siya mag-iingat, ganap na mawawala ang kanyang reputasyon. Ngunit mayroon siyang paniniwala na ang anumang mahirap, dapat niyang gawin ng maayos. Sa ganoong paraan, ang resulta ay ang magiging pinakatumpak na sagot. Nang matanggap ni Jung Jong-chul ang balitang ito, umisi siya. Hindi siya naiiba sa isang isda na namamatay sa tuyong lupa, na sumusubok na kumapit sa isang damo para mabuhay. Ngunit hindi niya alam na unti-unting nakakaramdam ng magandang loob ang mga tao sa kanya. At ang mas nakakagulat pa, ang co-host niya ay si Junho, ang kanyang kaaway. Pagkatapos ng matatalinong argumento laban sa aborsyon, mas nakuha ni Daehan ang simpatsya ng publiko. Hindi natin pwedeng pagdesisyonan ang buhay ng isang maliit na nilalang. May responsibilidad tayong ipanganak sila. Higit pa rito, hindi lang ito kasalanan ng babae, kundi pati na rin ng lalaki. Pagkatapos ng kanyang opinyon, halos lahat ng kababaihan ay sumang-ayon. Bigla, kakaiba ang reaksyon ni Dajung. Sa una, walang nag-isip ng masama. Akala nila ay masama lang ang tiyan niya dahil sa kinain niya. Nagsusuka pa nga si Dajung, ngunit walang nakapansin sa kanyang mukha na puno ng pag-aalala hanggang sa matapos ang palabas. Si Soo-hyun ay nagmungkahi na ihatid ni Daehan si Dajung. Ngunit sa huli ay pinili niyang makipag-party kasama ang lahat, kaya mag-isang umuwi si Dajung. Sa party, sinadya ng dating kasintahan ni Daehan na sabihin na napakalapit nila ni Soo-hyun noon. Gusto niyang sumuko si Junho kay Soo-hyun, ngunit hindi niya inaasahan na mas interesado si Junho at nagtanong patungkol sa kanya. Nang malaman niyang
magkalapit na sila, halatang nagselo si Junho. Sa gabi, pumunta si Dajung sa butika. Lumalabas na 2 linggo na ang nakakaraan, nakipagtalik siya sa kanyang kasintahan, ang lalaking madalas tumawag sa kanya. Sa puntong ito, tila gumuho si Dajung, natatakot siya. Natatakot siya na makaapekto ito kay uncle at sa kanyang kasintahan. Higit pa rito, ipinahayag din ni Daehan sa buong bansa ang kanyang pagtutol sa aborsyon. Dahil dito, labis siyang na-stress. Kaya, kinabukasan, naging mainitin din ang ulo niya kay Daehan. Sa puntong ito, naramdaman din ni Jungho na may problema si Dajung. Si Jungho ang kasintahan ni Dajung. Dahil nitong mga nakaraang araw, madali siyang magalit, hindi sumasagot sa mga mensahe, at hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Kaya, nagpasya si Jungho na pumunta sa bahay ni Daehan. Sino ka? Anak ako ni Dad. Nababaliw ka ba? Ngunit nang malaman niyang siya ang kasintahan ni Dajung, pinapasok niya ang binata. Patuloy na sinuyo ni Jungho si Daehan, sinabing hinahangaan niya ito. Tinawag pa nga niya si Daehan na Dad ng paulit-ulit, ngunit sa huli ay pinauwi din siya sa gabi. Habang nakaupo at naghihintay ng bus, ipinagyabang ni Jungho kay Dajung na malapit na siyang maging tatay. Dahil dito, lalo siyang nag-alala. Kung malalaman ito ng lalaki, tiyak na maapektuhan ang kanyang kinabukasan na karera. Ngunit sa huli, pinili ni Dajung na ibunyag ito kay Sohyun. Kinabukasan, agad niyang dinala ang dalaga para magpa-check up. Hindi mo ba planong sabihin kay Daehan? Natatakot akong mag-alala siya. Ngunit hindi sumang-ayon si Sohyun dahil gusto niyang malaman ni Daehan ang tungkol dito upang makahanap siya ng solusyon. Kaya, si Dajung na ang magsasabi kay Jungho at si Sohyun naman ang magsasabi kay Daehan. Hoy, buntis si Dajung. Nababaliw ka ba? Hindi nakakatuwa ang biro mo. Ngunit nang makita niyang seryoso ang mukha ng kausap niya, talaga? Sa puntong ito, para bang mababaliw si Daehan dahil halata namang sinabi niya ito noong isang araw. Sa telebisyon laban sa aborsyon, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang nakakabigla na sitwasyon. Sa katunayan, sina Dajung at Jungho ay parehong menor de edad pa. Kaya, tinawagan niya si Dajung. Hoy, tawagin mo dito ang Gung Yon. Mabuti na lang at nang malaman ni Jungho ang tungkol dito, nagpakita siya ng responsibilidad na harapin ang lahat. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa upang makita si Daehan na galit na nagbuboxing. Makita pa lang ang kanyang hitsura, alam na kung gaano siya kagalit. Halika rito, huwag kang gagalaw, susuntukin kita. Akmang susuntukin na ni Daehan ang lalaki para mabawasan ang kanyang galit. Ngunit nang lumabas siya, sakto namang lumuhod si Jungho at humingi ng tawad. Tinamaan si Daehan sa haligi. Mabuti na lang, tumakbo si Dajung para pigilan ang pagpatay ni Daehan. Pagkatapos nito, nagpasya si Dajung na magpa-aborsyon. Kinabukasan, dinala siya ni Sohyun at Daehan sa ospital. Bago pumasok sa loob, binigyan ni Daehan si Dajung ng face mask. Huwag mong tratuhin ang bata na parang isang kriminal. Paumanhin, uncle, ngunit hindi nila alam. Lahat ng mga kamakailang kilos ay kinukuhanan ng litrato ng isang tao. Lumalabas na inutusan ni Jongchul ang isang tao na subaybayan si Daehan dahil kamakailan ay naging popular siya. Natatakot si Jongchul na makakaapekto ito sa kanya sa hinaharap kaya inutusan niya ang isang tao na subaybayan siya. Sigurado siya na sa kanyang trabaho, magpapakita si Daehan ng pagkakamali. Sa kabilang banda, si Daehan ay nakaupo sa kotse at naghihintay sa dalawa na bumalik. Sinisisi niya si Jungho na hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Sa lalong madaling panahon, bumalik ang dalawa. Ang bilis naman, mas mabilis pa sa inakala ko. Pagkatapos, niyaya niya ang lahat na kumain. Biglang umorder si Dajung ng maraming pagkain at tuloy-tuloy na kumain. Pagkatapos ay idineklara, hindi ako magpapa-aborsyon. Ipapanganak ko siya. Dahil dito, nagulat si Daehan. Lumalabas na naaalala ni Dajung ang kanyang yumaong ina. Noon, hindi rin sinasadya ang pagbubuntis ng kanyang ina sa kanya. Ang bagay na hindi ko kailanman pinagsisihan ay ang ipanganak ka. At naniniwala din si Dajung sa kanyang desisyon. Sa puntong ito, hindi alam ni Daehan kung paano siya sasawayin. Gayunpaman, tutol pa rin siya sa desisyon ng dalaga na manganak. Pagkatapos mag-usap ni Jungho at Dajung, nanindigan din sila sa kanilang desisyon na ipanganak ang bata. Napanganga na lang si Daehan, ngunit naniniwala pa rin siya na magbabago ang isip ng dalaga sa huli. Sapagkat sa kasalukuyan, lahat ay gumagamit ng emosyon sa pagdedesisyon. Kinabukasan, dahil buntis si Dajung, kusang loob na nagluto si Sohyun ng almusal para sa buong pamilya. Dahil dito, ginamit ito ni Daehan para insultuhin si Dajung. Sa tingin ko, ang mga nanay ay talagang mahusay. Kailangan nilang magluto araw-araw para pakainin ang kanilang mga anak, maglaba at mag-alaga sa mga bata. Kailangan pa nga nilang gumastos ng hindi bababa sa 300 milyong won para palakihin sila. Naunawaan ni Sohyun ang ibig sabihin ng kausap niya, kaya sinubukan niyang pigilan si Daehan, ngunit tinamaan sa puso si Dajung sa sinabi niya, kaya huminto siya sa pagkain at pumasok sa paaralan. Samantala, sa kainan ng mga magulang ni Sohyun, may dumating na babae upang manggulo. Lumalabas na siya ang babaeng sumang-ayon na ibenta ang lupain para magtayo ng international school. Ngunit tutol ang mga magulang ni Sohyun dahil ilang araw na ang nakalilipas, nagpaliwanag sa kanila si Daehan tungkol sa issue. Lumalabas na sa nakaraang protesta, hindi sinasadyang nakita ni Daehan ang kanyang ama. Nang tanungin niya kung bakit siya naroon, sinabi ng kanyang ama na dahil sa babaeng iyon. Kung hindi siya susunod sa gusto ng babae, gagamitin nito ang kanyang impluensya sa Women's Association para i-boycott ang kanilang kainan. Ang babaeng iyon ay kilala sa lugar na iyon. Kaya, sinadya ni Daehan na tanungin ang babae upang malaman na wala talaga siyang alam. Pagkatapos nito, nagpa siya si Daehan na mag-organisa ng mga tao para tumutol.
tumutol. Akala ng babae ay matatakot niya ang mga magulang ni Sohyun, ngunit sa huli ay ang ina ni Sohyun pa ang nanakot sa kanya, kaya kumaripas siya ng takbo. Kinabukasan, ang dalawa ay nasa magkabilang panig. Ang babae ay pabor sa pagtatayo ng paaralan, habang ang ama ni Sohyun ay tumututol. Hindi inaasahan, dumating din si Jongchul at sinabing ito ay isang pagkakataon para magkaroon ng mas maraming customer ang lahat. Ang paaralan ay magkakaroon ng maraming mag-aaral. Hindi inaasahan, sa huling sandali, dumating si Daihan at nagsalita, tingnan ninyo, kung ang international school ay nagkakahalaga ng 1.0 milyong won bawat taon, magkakaroon ba ng pagkakataon ang inyong mga anak na makapasok doon? Ito ay magpapalala lamang sa agwat ng mga klase. Nang makita niyang sumasang-ayon ang lahat kay Daihan, inungkat ng babae ang nakaraan at sinumbatan siya, ikaw ay isang anak na walang utang na loob. Ako ay isang anak na walang utang na loob. Kinamumuhian ko ang aking ama dahil iniwan niya kami ng aking ina, ngunit isa pa rin akong tao. Nagsisi at nalungkot ako matapos pumanaw ang aking ama. Mas lalo akong nagpasiya na sa hinaharap, magiging isang politiko ako na palaging ipagtatanggol ang mga tulad niya na nasa lailayan ng lipunan at magiging isang anak na ipagmamalaki niya. At nagtagumpay siya, nakakuha ng simpatya mula sa lahat. Pagkatapos ng talumpating iyon, nasiyahan si Mayor Han sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Daihan sa kumpanya ni Jungho upang kausapin ang direktor. Gusto niyang gamitin ang lalaki upang kumbinsihin ang iba. Hoy, nababaliw ka ba? 2 buwan na lang, magdedebut ka na. Dalhin mo ang babaeng yan para magpa-aborsyon at kunwari walang nangyari. Ngunit hindi sumang-ayon si Jungho. Sa huli, nagpasya silang tanggalin si Jungho. Hindi inaasahan ang impormasyon ni Dajun. Nang pagbubuntis ay kumalat sa social media at si Jongchul ang nasa likod nito. Pagkatapos kumalat ng balita, maraming mamamahayag ang tumawag kay Daihan. Naramdaman niyang tila walang solusyon ang lahat. Samantala, si Dajung ay tinutukso ng kanyang mga kaklase. Gumagamit sila ng mga masasamang salita para insultuhin ang dalaga. Sa puntong ito, tumawag ang paaralan ni Jungho kay Daihan. Humingi siya na walang sinuman ang magbunyag ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang kumpanya. Inilahad niya rin kay Daihan na pinutol na ng kumpanya ang kontrata ni Jungho at kailangan nitong bayaran ang utang para sa paglabag sa kontrata. Sa una ay mahinahon si Daihan, ngunit nang makita ito ng kausap niya, lalo pa siyang nagbigay ng mas mahirap na kondisyon. Hindi na nakapagtimpi si Daihan. Sinimulan niyang gamitin ang mga batas para takutin ang lalaki. Biglang nagbago ang matandang Soro at naging inosenteng tupa. Pasensya na po, sir. Pagkatapos nito, humingi si Daihan ng address ni Jungho. Narinig niya na balisa itong naghahanap ng trabaho, kaya napabuntong hininga na lang siya. Pagkatapos, dinala niya ang lalaki sa labas upang kausapin. Ipinaliwanag niya sa lalaki na masyado pa silang bata at wala pang sapat na pera para buhayin ang bata. Dagdag pa, may malaking utang pa si Jungho. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin magbabago ang isip ni Jungho. Nang makita niya na seryoso ang lalaki, inanyayahan na lang ni Daihan si Jungho na kumain ng hapunan sa bahay nila. Sumali si Daihan sa isang live na pampublikong kumperensya. Bago magsimula ang palabas, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dajun. Ipinadala niya ang ultrasound scan at ikinuwento ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ngunit hindi siya natatakot o nagsisisi at gusto niyang makipagkasundo ulit kay Daihan. Kung papayag si Daihan, ipinapangako niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Sa huli, nang magsimula ang palabas, sinabi ni Daihan ang katotohanan sa lahat at ipinaliwanag ito ng buong puso. Inamin din ni Daihan na nang malaman niya ang tungkol dito, sinabihan niya ang dalaga na magpa-aborsyon. Ngunit ngayon ay pinagsisisihan na niya ang desisyong iyon. Hindi inaasahan, hindi lang hindi kinamuhian si Daihan ng mga tao, kundi lalo pa siyang hinangaan. Sa kabilang banda, nagulat din si Jongchul sa kanyang talumpati. Ngunit sa puntong ito, may isang lalaking nanonood ng palabas ni Daihan. Ibabalat ko ang peking mukha na iyan. Lumalabas na iyon ay ang tatay ng mga bata. Pagkatapos ng palabas, nagtaka si Sohyun kung bakit pinili ni Daihan na sabihin ang totoo. Akala niya ay pipilitin niyang itago ang katotohanan. Bago magsimula ang palabas, ipinadala ni Dajung ang ultrasound scan ng bata at sinabing gusto niyang magdesisyon tulad ng ginawa ng kanyang ina noon. Pagka-uwi, nagpasalamat si Jungho kay Daihan dahil sa pagprotekta kay Dajung sa telebisyon. Ito ay nagpaantig sa damdamin at nagpasaya sa kanilang dalawa. Pagkatapos, lumabas din si Dajung. Ngunit walang nakakaalam sa totoong dahilan sa likod nito ang banta ni Dajung. Sa huling mensahe, binanggit niya ang kontrata. Kung hindi mo ito palalampasin, ilalabas ko ang kontrata ninyong dalawa. Sa puntong iyon, wala nang atrasan si Daihan. Nang gabing iyon, nagpasya si Daihan na sabihin sa dalaga ang katotohanan tungkol sa pagiging tinanggal ni Jungho sa kumpanya at ang kanyang malaking utang dahil sa paglabag sa kontrata. Nagulat si Dajung nang marinig ito, ngunit pinakalma sila ni Daihan. Okay lang, ako na ang bahala dito. Ang kailangan lang ninyong gawin ay mag-acting ng maayos. Kinaumagahan, napuno ng mga mamamahayag ang harap ng bahay. Sinabi ni Daihan na siya na ang bahala sa sitwasyon at pinahanda ang mga bata para sa paaralan. Mangyaring umuwi na kayo. Magpapatawag ako ng press conference para opisyal na ianunsyo ang bagay na ito. Kung gayon, maaari mo bang ibunyag sa amin kung sino ang ama ng bata? Maaari ba? Siya ay isang trainee, tama ba? Tama. Ang ama ng bata ay dating miyembro ng grupong Charles. Lumalabas na nagkasundo ang kumpanya at si Daihan na kung babanggitin niya ang pangalan ng grupo sa harap ng media, babawasin ng kumpanya ang utang ni Jungho sa paglabag sa kontrata. Kaya, sinadya ni Daihan na banggitin ang pangalan ng grupo. Kinabukasan, naging usap-usapan ang paghahanap sa grupong Charles Lane Hotshot. Maaari itong ituring
na isang uri ng AC bago ang debut. Sa puntong ito, nagkaproblema ang manuka ni Sohyun. Simula nang mag-away ang kanyang mga magulang at ang presidente ng Women's Association sa kapitbahayan at pumili silang kumampi kay Daehan, parang wala nang pumupunta sa kainan nila. Nang magtipon-tipon ang lahat at tinukoy ang salarin sa kanilang grupo para kumalat ang mga chismis. Sa huli, naisip nila ang babaeng iyon. Ngunit alam nilang hinding-hindi aamin ang babae na sa kanya galing ang post, kaya nag-isip sila ng solusyon. Sa huli, dahil sa ideya ni Hantak, nag-livestream sila para panoorin ng mga netizens. Mabuti na lang, ang kanilang nakakatuwa at kaakit-akit na personalidad ay nakakuha ng maraming views. Masasabing ito ay isang matagumpay na hakbang sa pagharap sa mga peking balita. Sa puntong ito, habang nag-uusap ang lahat, biglang pumasok si Junho. Hindi ka ba mag-fishing? Dahil abala si Sohyun, kinansela ko ang fishing trip at pumunta ako dito para kumain ng fried chicken. Sa sandaling ito, diretsang tinanong ni Daehan ang lalaki, may gusto ka ba kay Sohyun? Naman, gusto ko siya. Dahil dito, natuwa ang dalawang matanda. Kung gayon, gusto mo rin ba si Sohyun, Daehan? Dahil medyo tensyonado ang sitwasyon, pinauwi ni Sohyun ang dalawang lalaki. Pagkatapos, nauna na rin umuwi si Sohyun sa kanyang mga magulang. Sa puntong ito, tinanong siya ni Jaehyun kung bakit hindi siya umamin o nagbigay ng senyales kay Daehan. Dahil sa akin, tama ba? Lumalabas na ilang taon na ang nakalilipas, may nakababatang kapatid na babae si Sohyun na nagngangalang Jaehyun. Ngayon ay may first date si Sohyun kay Daehan, kaya nakiusap siya kay Jaehyun na tulungan siyang mag-deliver. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng aksidente ang elevator at namatay si Jaehyun. Bumalik sa kasalukuyan, lumalabas na sa tuwing uwi si Sohyun, lagi niyang naiisip na kasama niya si Jaehyun at handa silang mag-usap. At dahil sa aksidenteng iyon, nagsimulang matakot si Sohyun sa elevator. Kinabukasan, habang nag-uusap tungkol sa trabaho, tumawag ang paaralan kay Daehan. Lumalabas na sinuntok ni Hantak ang kanyang kaklase. Ang dahilan ay dahil ininsulto nito si Dajung at sinabing magulo ang kanilang pamilya. Sa puntong ito, hindi pa alam ni Daehan ang buong kwento. Bumili siya ng prutas para sa kaklase at sinabihan si Hantak na humingi ng taos-pusong tawad. Ngunit nanindigan ang binata na wala siyang ginawang mali, kaya hindi siya humingi ng tawad. Lumalabas na ang magulang ng binata ang namumuno sa Women's Association. Sa una, natakot si Daehan na baka hindi na makapasok sa paaralan ang binata, kaya pinababa niya ang kanyang sarili at humingi ng tawad sa mag-ina. Ngunit nagyabang ang babae at sinabi, isa ka na namang taong hindi marunong magturo ng anak. Hantak, humingi ka na ng tawad. Hindi ko kasalanan dahil ininsulto muna niya ako. Nagdagdag pa ang ina ng lalaki. Ngayon lang naintindihan ni Daehan ang buong sitwasyon, kaya tumayo siya at sinigawan ang kausap niya. Sinabi niyang siya ang may kasalanan, ngunit ang krimen ng paninira sa iyong dangal sa social media ay tiyak na dapat parusahan. Sa puntong ito, napanganga ang babae, ngunit si Hantak ay nasuspinde sa pag-aaral. Nahirapan din si Dajung sa pag-aaral. Bagaman pumayag ang prinsipal, sa huli ay tinutulan pa rin siya ng kanyang mga kaklase. Paano kung saktan namin siya? Kaya sinasabi kong mag-ingat kayo sa paglalakad. Bakit kailangan naming magbago dahil lang sa isang tao? Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, sinabi ni Dajung na ayos lang siya. Hindi ko gusto na maapektuhan ang iba. Kung gayon, huwag ka na lang pumasok. Isang nakakamatay na salita mula sa kanya na nagpatahimik kay Dajung. Nang gabi, ipinaalam ni Daehan sa lahat ang nangyari. Biglang pumasok si Hantak. Halika rito. Tumakbo ang mga bata at niyakap ang kanilang tatay. Dahil dito, nagulat sina Daehan at Dajung. Lumalabas na gusto ni Jongchul na makita kung paano haharapin ni Daehan ang sitwasyon kapag mailumitaw pang isang ama. Pagkatapos mag-usap, nalaman ni Daehan na kakabalik lang ng lalaki mula sa Vietnam at babalik ulit doon sa susunod na linggo para magtrabaho. Gumamit din siya ng mga pahiwatig na gusto niyang makitira kay Daehan ng ilang araw. Nang makita niya na tuwang-tuwa sina Taepoong at Songhi na makita si Dongnam, pumayag na lang si Daehan. Pansamantalang mananatili si Dajung sa bahay ni Sohyun. Sa huli, nang mag-usap ang dalawa sa parke, inalok ni Bongjo ang pautang. Wala akong cash, Daehan. Kung gayon, ibigay mo na lang sa akin ang card mo. Isa lang ang gagamitin ko. Pwede mo akong bigyan ng cash withdrawal. Sa totoo lang, gusto kong maging isang mabuting ama, kaya kailangan ko ang tulong mo. Ibinigay ni Daehan ang kanyang credit card. Tinanong ni Bongjo ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon, na sinasabing parang nag-aanyaya lang siya ng gulo. Hindi, hanggat nasa kanya ang credit card, malalaman ko kung nasaan siya. Samantala, si Dajung, dahil sa kanyang pag-aalala, ay hindi maganda ang pakiramdam. Mas matindi ang paglilihi niya kaysa sa karaniwan. Kinaumagahan, sama-samang nag-agahan ang buong pamilya. Biglang nakaramdam ng pagkainis si Daehan dahil gumagamit si Bongjo ng kanyang kutsara at chopsticks. Nagsorry ito at bumisi na lalo pang ikinairita ni Daehan. Ngunit ipinagpaliban muna nila iyon. Pagkatapos kumain, pumunta siya kasama si Sohyun sa tindahan ng mga magulang nito. Laking gulat niya nang makita ang tatlong tao na nag-aaway sa loob. Walang iba kundi ang babaeng naging sanhi ng gulo sa tindahan. Agad na sumugod si Daehan para awatin sila, ngunit kinagat siya sa kamay. Sa kabutihang palad, hindi lumala ang sitwasyon. Nakita ng babae na marami sila, kaya umalis na lang, ngunit nagbanta na pagsisisihan nila
nila kung sasalungat sila sa kanya. Lumabas na pumunta siya para kumbinsihin ang dalawa na suportahan ang pagtatayo ng international school. Kung kakampi sa kanya ang dalawa, tiyak na yayaman ang kanilang tindahan, ngunit dahil alam niyang masama ang babae, hindi sumang-ayon ang nanay ni Soo-hyun. Kaya nag-away sila. Nagmungkahi ang tatay ni Soo-hyun na magpanggap siyang magsorry sa babae at lihim na kunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga krimen. Lumabas na siya pala ang lumikha ng neighborhood housewife group, kaya binubura niya ang anumang post na hindi kumikita. Kahit ang mga komento na hindi niya gusto ay binubura rin. Nang puntahan ng tatay ni Soo-hyun ang babae at nagsorry, mayabang na tumingala ang babae sa langit. Kaya mo lang ba na-realize na nagkamali ka? Pagkatapos ay hiniling ng tatay ni Soo-hyun na sabihin ng babae ang lahat ng kanyang hindi matuwid na gawain sa grupo. Ikaw ba ang nag-post ng mga paninirang puri? Ang tindahan ko ay hindi. Diyos ko, kinukumbinsi mo akong magsalita para i-record ako, di ba? Dahil nahuli sa akto, nataranta ang tatay ni Soo-hyun at nalaglag ang kanyang telepono. Ngunit hindi ito ikinagulat ng lahat dahil alam nilang mahina siya at hindi kayang tapatan ang kasamaan ng babae. Huwag kang mag-alala, tay, may plano gispa ako. Lumabas na hiniling ni Soo-hyun sa kanyang kasamahan na hanapin ang mga post at video kung saan tumatanggap ang babae ng pera para sa advertising. Samantala, pumunta si Dae-han at Hantak sa eskwelahan. Kailangan nilang dumalo sa disciplinary council dahil sa ginawa ni Hantak. Nang nasa loob na sila, ipinaliwanag ni Hantak na ginawa niya iyon dahil inaapi at tinutukso ng kanyang kaklase ang kanyang kaibigan. Pagkatapos noon, pinagsabihan ni Dae-han ang bata na magsorry at nangako na hindi na niya ito gagawin ulit. Ngunit naniniwala pa rin ang council na nagkamali ang bata sa paggamit ng karahasan. Dito na inilabas ni Dae-han ang kanyang trump card, ang krus. Nangako siya na hindi na maulit ang ginawa ni Hantak at ginamit niya ang krus para maging panigurado. Bago kasi sila dumating, nalaman niya na may miyembro ng council na napakasipag sa pananampalataya. Kaya sigurado siya na kapag nakita ng babae ang krus, magiging maayos ang lahat. Tama nga, ang babae na sa simula ay hindi sumasang-ayon sa ginawa ng bata ay pumayag matapos makita ang ginawa ni Dae-han. Sumunod, bumalik si Dae-han sa tindahan ng mga magulang ni Soo-hyun. Tinawag na nila ang babae. Sa simula, mayabang ang babae, ngunit nang makita niya ang video, bigla siyang nagbago ng ugali. Dinagdagan pa ni Soo-hyun ang tensyon sa pagsasabi na ipapalabas niya ang mga video sa telebisyon. Agad na nagsorry ang babae at nangakong itatama ang mga post. Biglang may dalawang customer na pumasok. Lumabas na pumunta sila sa tindahan dahil sa cute na livestream ng mga magulang ni Soo-hyun. Gusto ni Dae-han na kausapin ang babae ng sarilinan. Hiningi niya na umatras ito sa council na sumusuporta sa pagtatayo ng international school. Sa una, hindi pumayag ang babae, ngunit nagbanta si Dae-han na ilalantad niya ang lahat. Kinabukasan, nalaman ni Jong-ho na umatras ang babae sa grupo dahil sa issue sa kalusugan. Nahulaan niya na kagagawan ito ni. Siyempre, alam na ni Dae-han na kasangkot siya. Kinagabihan, tinawagan ni Bong-jo si Dae-han sa karaoke bar. Bakit mo iniwan ang mga bata? Umiiyak sila nang hindi kanila makita. Huwag kang mawawala at bumalik pagkatapos ng 2 taon para sa mga walang kwentang bagay. Galit na ibinato niya ang baso kay Dae-han. Pagkatapos, inakusahan niya si Dae-han ng pagsisinungaling sa media dahil hindi naman talaga ito ang biological na ama ni Dae-jo. Nagulat si Dae-han dahil akala niya ay hindi pa alam ni Bong-jo ang tungkol dito. Tinanong ni Dae-han kung ano ang gusto nito sa kanya. 30 milyong won. Bigyan mo ako ng 30 milyon at itatago ko ang sikreto at hindi na kita guguluhin pa. Kinailangan ni Dae-han na sumang-ayon muna bago makagawa ng desisyon. Nang si Bong-jo na nalaman ang tungkol dito, pinayuhan niya si Dae-han na huwag ibigay ang pera sa lalaki dahil kapag naubos nito ang pera, babalik ito at hihingi ulit. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Lumuhod at magmakaawa? Ngunit hindi sumang-ayon si Dae-han. Kinaumagahan, nilagnat si Song-yi. Hindi alam ni Dajung ang gagawin, kaya pumunta siya kay Dae-han sa halip na sa kanyang tunay na ama. Mukhang matapos ang ilang panahon na magkasama, itinuring na ni Dae-han ang mga bata na parang tunay niyang anak. Agad niyang dinala si Song-yi sa ospital. Sumama rin si Bong-jo. Pagdating nila, sinabi ng doktor na may stomach cramps ang bata at gagaling din pagkatapos ng dextrose. Ngunit sinabi ni Bong-jo, bakit pa magde-dextrose kung magastos? Paano mo nasabi iyon sa sarili mong anak? Pagkatapos nito, tinawag si Dae-han ng mayor para sa botohan kung susuportahan ang pagtatayo ng international school o ng low-cost apartment para sa mga mahihirap. Dae-han, pwede bang ikaw muna ang magbantay sa bata? May kailangan akong gawin. Huwag kang mag-alala, umalis ka na. Sa gitna ng debate, biglang may isang binata na tumakbo at sinaksak ang konsehal na si Dong-hoon. Dahil dito, kinansela ang botohan. Maya-maya, nakatanggap si Dae-han ng abiso na may nag-withdraw ng 1 milyong won sa kanyang account. Lumabas na iniwan ni Bong-jo si Song-yi sa ospital at pumunta sa kasino. Hindi niya alam na ikinagalit ni Dae-han ang pag-withdraw ng pera. Sa madaling sabi, dumating ang mga pulis at inaresto ang lahat kasama na si Dae-han. Bumalik siya sa ospital para sunduin si Song-yi. Kinagabihan, tumawag ang pulisya at sinabi na kilala siya ni Bong-jo at kailangan niyang tubusin ito. Habang pauwi, galit na galit si Dae-han at mabilis na nagmaneho. Pagkatapos ay huminto siya sa gilid ng kalsada. Ibibigay ko sa iyo ang pera bukas. Ngayong gabi, magpaalam ka ng maayos sa mga bata. Tanong ni Bong-jo kung saan kukuha ng pera si Dae-han. Ang savings ng nanay ko, hindi niya deserve ang perang iyan. Kung gagawin mo yan, para ka lang pumasok sa isang delikadong transaksyon na walang patutunguhan. Ang perang iyon ay gagamitin ko para sa aking reputasyon. Hindi ko ginagamit ang mga bata. Kinabukasan,
naman, inimbestigahan ni Daehan ang pag-atake sa konsehal. Hindi siya makapag-isip. Na-realize niya na ito ang plano ng matanda. Dahil alam niyang wala siyang pagkakataong manalo, gumawa siya ng maruming plano. Bukod pa rito, hindi ang pagiging konsehal ang pakay niya, kundi ang political council. Sinubukan niyang ipagpaliban ang botohan dahil sa oras na nasa ospital siya. Ang anak ng kongresista na si Han ay maaresto at ang pwesto ay mababakante. At syempre, siya ang magiging pinakamagaling na kandidato. Sinabi ni Daehan ang kanyang teorya sa mayor, ngunit hindi ito naniwala. Sa oras na ito, may lumabas pang balita sa pahayagan na ang taong umatake kay Jong-hoon ay isang taga-suporta ni Daehan. Kaya naman, nasangkot siya sa isang hindi makatarungang eskandalo. Nang malaman ito ni Daehan, agad siyang nag-imbestiga. Nang pumunta siya sa kwarto ng lalaki, nalaman niya na lumabas na ang lalaking umatake sa konsehal ay isang reaksyonaryo. Sumulat siya ng hindi bababa sa 100 artikulo na naninira kay Daehan. Paano mo nasabing taga-suporta ko siya? Sumang-ayon si Bongjo at sinabi kay Soo-hyun ang tungkol dito. Sa kabutihang palad, nakumbinsi ni Soo-hyun ang kanyang mga kasamahan na tulungan siyang linawin ang bagay na ito. Nagmamadali ring ibinigay ni Daehan ang 30 milyong won kay Bongjo at sinabi dito na naghihintay ang mga bata sa pagbabalik ng kanilang ama. Gaano man kalaki ang pagmamahal ko sa mga bata, hindi pa rin matutumbasan ang pagmamahal ng tunay na ama. Umalis na lang ang lalaki ng tahimik. Samantala, narinig ni Joon-ho ang pag-uusap ng kanyang ama at kalihim, kaya nalaman niya ang buong kwento. Pagkatapos, pinuntahan niya si Soo-hyun. Ano sa tingin mo kung sumali ako sa politika? Sa tingin ko ay bagay ka, dahil ikaw ay isang taong may isang salita. Ngunit kung kakalabanin ko si Daehan, magiging mahirap para sa iyo. Hindi na nagsalita si Soo-hyun, umiti lang siya at sinabing, bahala na. Kinabukasan, binisita ni Joon-ho ang kanyang ama sa ospital. Ito ba ay isang palabas na ginawa mo? Lumabas na narinig ni Joon-ho na gusto nitong gumawa ng psychological report para sa lalaki para hindi ito makulong ng matagal. Sinabi ni Joon-ho na papasok siya sa politika at gagamitin ang kanyang lakas para patunayan na mali ang politikal na ideolohiya ng kanyang ama. Pagkatapos ay umalis na siya. Kinabukasan, binisita din ni Daehan ang lalaki at inilantad ang kanyang plano. Minsan mong sinabi sa akin na huwag kukunin ang hindi sa akin. Kaya, ang upuan sa council ay hindi para sa iyo, kaya huwag mong pilitin. Bumisita ka para manggulo. Sinampan ni Daehan ang sarili at sinabing, ang dami kong sinasabi, pagkatapos ay umalis. Kinaumagahan, habang nagjo-jogging, naisip ni Daehan ang sinabi ng mayor. Papasok si Joon-ho sa politika. Mas delikado siya kaysa sa kanyang ama, kaya mag-ingat ka. 3 linggo na lang, bigla niyang nakita si Joon-ho na nag-ehersisyo sa harap niya, kaya nagulat siya at kinamusta ito. Doon niya nalaman na lumipat na pala si Joon-ho sa lugar. Nararamdaman nila ang kompetisyon sa isa't isa, at opisyal na nagsimula ang kanilang laban. Habang kumakain, sinabi ni Daehan sa lahat ang tungkol sa si Joon-ho ay lumipat dito. Wow, ang galing ni Tio, lumipat siya dito para kay Ate Soo-hyun. Gusto talaga ni Dajung na magkasama sina Daehan at Soo-hyun, kaya sinadya niyang ipaalam kay Daehan na nandyan na ang kanyang karibal. Biglang sabi ni Soo-hyun, sa tingin ko, nagdesisyon na siyang pumasok sa politika. Paano mo nalaman? Tinanong niya ako tungkol doon. Dahil dito, naiinis at malungkot si Daehan buong umaga. Pagkatapos, nagkaroon siya ng meeting kasama ang mayor. Pinapaalalahanan din siya ng mayor na mahirap kalaban si Joon-ho. Dagdag pa rito, aakyat din si Dong-hoon sa posisyon sa National Assembly. Sa panahong iyon, magiging mahirap manalo si Daehan. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay tiyakin na ang mga tao sa kapitbahayan ay na dapat bumoto para kay Daehan kahit 100 boto lang. Kaya, sa araw na iyon, pumunta siya sa neighborhood meeting. Nangako siya na pananatilihin niya ang traditional market para sa lahat. Nagulat siya nang imungkahi ng mga tao na iboto siya bilang advisor. Biglang nagsalita ang tatay ni Soo-hyun, hindi ako sang-ayon. Mas magiging magaling na advisor si Joon-ho. Nagulat si Daehan dahil dati, suportado siya ng matanda. Pagkatapos, nag-usap sila sa rooftop. Gaano man karami ang sinabi ni Daehan, hindi siya pinakinggan. Ipapaliwanag ko sa lahat na karapat-dapat ako sa posisyon bilang advisor. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa mayor at sinumbatan ito kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa pagtatayo ng supermarket sa lugar na iyon. Ang mga negosyante sa lugar ay hindi na makakapagnegosyo pa. Alam ko na, paano ko hahayaang mangyari iyon? Biglang nakita ni Daehan sa balita na si Jong-hoon ay nahalal sa National Assembly. Sisirain ko ang plano niya. Kinagabihan, nang umuwi si Daehan, hindi sinasadya niyang makita si Haejin. Bakit ka nandito? Pumunta ako sa bahay ni Joon-ho. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Lumabas na nagmungkahi si Haejin ng alyansa kay Daehan. Gusto niyang maging mag-on sina Daehan at Soo-hyun at siya naman ay para kay Joon-ho. Wala na akong pakialam sa mga usaping pag-ibig. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Haejin ang sikreto na si Daehan ang unang pag-ibig ni Soo-hyun. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Daehan kung bakit nagbago ang isip nito. Nakinig siya kay Haejin kaya inaya niya si Soo-hyun na uminom. Minsan kitang minahal, pero bakit ka umalis noon? Matagal na iyon, wag na nating balikan. Naging malungkot si Daehan, marahil dahil sa kanyang pagiging madamdamin. Ngunit hindi niya alam na nasaktan si Soo-hyun, kaya hindi na siya muling nagbukas ng puso sa
kanya. Kung hindi niya piniling panoorin ang pelikula, kasama siya noon, si Jaehyun sana ang buhay ngayon. Kinabukasan, habang nakikipag-usap kay Dajung, hindi sinasadyang nakita ni Soo-hyun ang telepono ng bata na may maraming natanggap na mensahe. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kasamahan na ang mga estudyante ay madalas na gumugulo sa mga taong ayaw nila sa pamamagitan ng paggawa ng group chat. Gaano man kadalas umalis ang biktima, ibinabalik pa rin siya. Patawarin mo ako, Dajung, sa paglabag sa privacy mo. Nagulat si Soo-hyun nang makita ang mga mapanuksong mensahe ng mga kaklase nito. Naunawaan din ni Soo-hyun kung bakit gusto ni Dajung na huminto sa pag-aaral. Bakit hindi mo sinabi ito kay Kyu Dae-han at sa akin? Natatakot akong makaabala sa inyo. Maaari mong sabihin na ang pagbubuntis ko sa ganitong edad ay hindi katanggap-tanggap, ngunit gumagawa ako ng isang marangal na desisyon. Maging matatag na ina ka, harapin mo ito sa halip na iwasan. Kinabukasan, pumunta pa rin si Dajung sa eskwelahan gaya ng dati. Sa bus, pinayuhan siya ni Soo-hyun kapag kinutya ka ng lahat. Ayaw mong lumaban dahil natatakot kang mag-isa. Pero wala ka namang ginagawang mali, iba ka lang sa kanila. At ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Dajung. Sa halip na iwasan ang mga mensahe, pinuntahan ni Dajung ang kanyang kaibigan. Wala akong ginagawang mali, iba lang ako sa inyo. Gusto ko pa rin maging kaibigan mo. Pagkatapos, ibinato ni Dajung ang kanyang telepono sa sahig. Nasira ang telepono ko. Kung mayroon kayong gustong sabihin sa akin, sabihin ninyo ng direkta sa akin. Dahil sa kanyang katapangan, nagkaroon si Dajung ng isang bagong kaibigan. Masaya silang nag-uusap at nagtagumpay si Dajung na baguhin ang ugali ng kanyang kaibigan. Ipinakita ni Dajung kay Soo-hyun ang larawan nila ng bago niyang kaibigan. Gumaan ang pakiramdam ni Soo-hyun. Samantala, nahaharap si Dae-han sa isang bagong eskandalo. Sinuntok niya ang isang tao para protektahan ang mga negosyante at hindi siya makayanan na nakikita silang inaapi. Naalala ni Dae-han ang kanyang ina, kaya hindi siya naging matino at hindi na-realize na ito ay isang bitag na ginawa ni Jong-hoon. Sa kabutihang palad, nakita ni Bong-jo ang bitag. Hindi ka ba naniniwala na ito ay isang bitag? Sabi ni Dae-han na naniniwala siya na si Jo-eun-ho ay isang tapat na tao, ngunit magkapareho sila, iisang dugo. Kayang-kaya ni Dong-hoon na gumawa ng ganitong sitwasyon para sirain ang reputasyon mo at itaas ang reputasyon ng kanyang anak. Parang natauhan na si Dae-han, bumalik ang kanyang lakas ng loob. Dati, iniisip niya na hindi mahalaga kung mananalo o matatalo siya sa susunod na debate. Ngunit ngayon, determinado siyang talunin si Jo-eun-ho sa lahat ng paraan. At dumating na ang araw ng public conference. Sa conference na ito, naglabas si Dae-han ng ebidensya na pumayag noon si Jo-eun-ho na isara ang traditional market. Siyempre, nadismaya ang lahat sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, umiti lang si Dong-hoon. Hukay siya ng hukay ng sarili niyang libingan. Masaya pa rin si Dae-han sa kanyang tagumpay. Biglang sinabi ng mayor na gusto niya itong makita. Laking gulat niya nang makita niya si Amy Beck at isang taong hindi niya kilala. Ngunit nang ipinakilala si Dae-han, natigilan siya. Siya ang nanguna sa pagtanggal sa tradisyonal na pamilihan. Sinabi pa ni Amy Beck, "Huwag kang mag-alala, may paraan si Dae-han para suportahan siya ng mga tao." Kaya pala ito ang libingan na nilikha ni Dae-han. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa mga tao sa pamilihan. Maaaring sabihin na hindi makakilo si Dae-han, hindi rin siya makaatras. Sa puntong ito, si Kang Jo-eun-ho ay itinakwil ng mga tao sa lugar na ito. Kahit anong paliwanag ang gusto niyang gawin, tinanong ni Dae-han ang alkalde kung bakit niya ito inilagay sa ganoong kahirapan. Wala na rin akong magagawa. Matagal na nilang target ang lupain na iyon. Bukod pa rito, siya ang pamangkin ni Amy Bae. Sa puntong ito, pumunta rin si Kang Jo-eun-ho para hanapin si Jung Soo-hyun. Alam niyang tututulan ng kanyang ama si Kang Jo-eun-ho. Maglakad na lang tayo, sabi ni Jung Soo-hyun at dinala niya si Kang Jo-eun-ho sa lupang pagtatayuan ng commercial center. Eksaktong 13 minuto at 35 segundo ang lakarin mula sa palengke papunta rito. Sa tingin mo, saan pipiliin ng mga tao na gumastos ng pera? Kang Jo-eun-ho. Sa puntong ito, naunawaan na rin ni Kang Jo-eun-ho ang hirap na dinaranas ng mga maliliit na negosyante. Maaaring magsara silang lahat. Talagang dapat nating piliin ang paraan para mabawasan ang pinsala hanggat maaari. Kinagabihan, bumisita si Dae-han sa tindahan ng mga magulang ni Jung Soo-hyun. Dito, nagpahiwatig siya tungkol sa pagpapahintulot sa pagtatayo ng commercial center. Hindi niya inaasahan na magiging napakabigat ng reaksyon ng dalawa, kaya nag-alala siya kung paano niya kukumbinsihin ang mga tao. Sa tingin ni Dae-han, ang pinakamahusay na solusyon sa ngayon ay makipag-usap at humingi ng pinakamataas na posibleng kabayaran. Sa kabutihang palad, kinagabihan, inaliw siya ni Han Dajung. Nakita ko ito sa drawer. Ipinangako mo na pahalagahan mo ito kahit hindi mo pa ako kilala. Galingan mo, Congressman Dae-han. Kinabukasan, dumalo si Dae-han kasama ang alkalde sa party ni Amy Bae. Dito, nakita niya ang pinuno ng commercial center project. Gustong makipagnegosasyon ni Dae-han at gusto niyang ipatigil ang kanilang operasyon kahit na pinipigilan siya ng alkalde. Gaya ng sinabi ng alkalde, walang saysay iyon at ang ginawa ni Dae-han ay nagpagalit pa sa kabilang panig. Sa puntong ito, tinawag ni Jung Jong-chul si Kang Jo-eun-ho sa kanyang opisina. Sinadya niyang ipakilala na si Kim Hae-jin ay papasok sa politika.
at papasok siya sa karera ng eleksyon. Pagkatapos, umupa pa siya ng isang mamamahayag para lapitan si Kang Joon-ho. Hoy, gusto mo bang maghiganti kay Wee-daehan? Sa party kanina, nakita ko siyang nakikipag-usap ng napakalapit sa kontraktor ng commercial center. Sinabi pa niya kay Kang Joon-ho ang relasyon ni En with Bae. Gusto ni Jung Jong-chul na pukawin ang pagiging mapaghamon ng kanyang anak at gawin siyang pumili ng isang hindi patas na laro. Ngunit minamaliit niya si Kang Joon-ho. Mula sa simula, hindi na siya nasiyahan sa paraan ng pagtatrabaho ng kanyang ama, kaya siguradong hindi niya susundan ang parehong landas. Kinabukasan, ang pagpapakilala ni Wee-daehan bilang isang konsultan. Inamin niya na hindi nila mapipigilan ang commercial center na umalis. Sa halip, humingi tayo ng pinakamataas na posibleng kabayaran. Ngunit galit na galit ang mga tao dito dahil doon. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng kanyang panunuyo, pinili nilang makinig, ngunit hindi pa rin sila nagdesisyon. At ang pinakamahigpit na tumututol ay walang iba kundi ang ama ni Jung Soo-hyun. Kinabukasan, nagdesisyon siyang mag-isa na pumunta sa harap ng kumpanya upang magprotesta. Samantala, si Wee-daehan ay nakikipagnegosasyon sa bawat residente. Ipinakita niya ang mga benepisyo kapag naitayo ang commercial center. Bigla, nalaman niya na ang ama ni Jung Soo-hyun ay nagpoprotesta sa kumpanya. Lumapit si Wee-daehan at pinayuhan siyang kumalma. Bigla, nakita niya ang pinuno sa pagtatayo ng commercial center. Walang iba ang taong iyon. Ang taong responsable sa proyekto sa insidente ng elevator fall at naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na isa itong walang awa na tao, kaya tumakbo siya para magmakaawa sa kabilang panig. Hindi niya inaasahan na babaliwalain lang siya. Kinagabihan, si Jung Soo-hyun ay pumalit sa kanyang ama at nagprotesta sa ilalim ng kumpanya. Dala-dala ang isang sign nang nalaman ni Wee-daehan ang tungkol dito. Tumakbo siya upang pakiusapan siyang umuwi. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya. Hindi na pareho ang ating mga prinsipyo. Kinabukasan, si Wee-daehan kasama ang mga residente ay nakipagnegosasyon sa kumpanya para sa kabayaran. Sa simula, sinabi ng alkalde na magbabayad ang kabilang panig ng 2 bilyong won, ngunit nang natanggap nila ang kontrata, 200 milyong won lamang ito. Ano ang ginagawa ninyo? Sa halagang ito, hindi na sapat ang pera ng mga residente para makapagtayo ng parking lot. Sa puntong ito, mariing tumutol din ang mga residente. Bahagyang humiti si Kang Joon-ho at sinabi, hindi ba't miyembro ka ng Progressive Party, Wee-daehan? At kumain ka kasama si In with Bae, tama? Hindi tumanggi si Wee-daehan. Kaya masasabing ginamit nila ang taong pinagkakatiwalaan ng mga residente para kumbinsihin silang makipagnegosasyon. Ikaw ay isang espiya. Dahil dito, lalo pang nadismaya at nagalit ang mga residente. Si Wee-daehan ay nakaupo lang at pinanood ang lahat ng nangyayari dahil hindi niya maipagtanggol ang sarili at na-realize din niya na naloko siya. Nang umalis na ang lahat, sinisi ni Wee-daehan ang alkalde dahil hindi siya nito sinabihan tungkol dito. Tulad ng hindi niya alam na siya ay kaisa ng mga basura na iyon. Nang malaman ng ama ni Jung Soo-hyun ang tungkol dito, tumakbo siya para hanapin si Wee-daehan. Talaga bang isa kang espiya? Hindi alam ni Wee-daehan kung paano magpapaliwanag, kaya humingi na lang siya ng paumanhin. Kaya dinala siya ng ama sa puntod ni Jung Jae-hyun. Dito lang niya nalaman na may kapatid na babae si Jung Soo-hyun at kung bakit espesyal ang pag-aalaga niya kay Han Da-jung at kung bakit siya natatakot sa elevator. Ang lahat ay dahil sa biglaang pagpanaw ng kanyang kapatid na babae. At ang araw na iyon ay ang anibersaryo ng kamatayan ni Jung Jae-hyun. Nang dumating si Jung Soo-hyun, medyo nagulat siya, ngunit hindi niya inaasahan na direkta niyang paalisin si Wee-daehan. Ito ay isang mahalagang lugar para sa aking pamilya, mangyaring umuwi ka na. Lumalabas na alam na ni Jung Soo-hyun ang lahat ng nangyari, kaya labis siyang nadismaya kay Wee-daehan. Nang gabing iyon, si Wee-daehan ay kusang loob na lumapit kay Congressman Jung Jong-chul. Inalok niya itong magtayo ng international school, gaya ng orihinal nitong plano. Kung gagawin niya iyon, magiging teritoryo niya ang lugar na iyon. Sinusubukan ni Wee-daehan na maghanap ng pinakamahusay na solusyon para sa mga tao sa palengke, dahil sa huli, magdadala rin ng kita ang paaralan sa mga residente. Tingnan ko muna, sabi ni Jung Jong-chul bago umalis. Tinanong niya, hindi ba't malapit ka sa alkalde? Malapit kami sa isa't isa, ngunit magkaiba ang aming mga layunin. Kaya ngayon, handa akong makipagtulungan sa sinuman, basta't pareho kaming may gusto. Sa kabutihang palad, hindi ganap na tinalikuran ng ama ni Jung Soo-hyun si Wee-daehan. Inisip niyang may nakatagong dahilan sa likod nito. Pagkatapos, pinayuhan niya si Wee-daehan na lumabas at humingi ng tawad sa lahat. Kahit na binabato siya ng itlog ng mga tao, tinanggap niya ito ng walang reklamo dahil alam ni Wee-daehan na nawalan na ng tiwala sa kanya ang mga residente. Sa pulong, hindi man lang siya pinayagang magsalita. Nang makita ito ng ama ni Jung Soo-hyun, naisip niyang may plano si Wee-daehan pagkatapos ng pulong. Ngunit hindi, sumang-ayon siya sa paraan ni Kang Joon-ho na tanggapin ang pagtatayo ng commercial center. O kaya, magprotesta tayo at i-livestream para makita ng lahat. Sa tingin ko hindi maganda iyan. Iisipin ng mga netizen na tayo. Magkakaroon ng backlash. Tama nga, nang mag-livestream sila, halos lahat ay pumuna sa kanila. Masyado naman silang hindi ba mas maganda kung may commercial center? Nang gabing iyon, kusa si Wee-daehan na nakipag-ugnayan sa alkalde na sinasabing gusto niya itong makita, ngunit tumanggi ito dahil mayroon daw siyang gagawin. Hindi niya inaasahan na ang alkalde at si Jung Jong-chul ay may malapit na relasyon. Pinagsama-sama nilang dalawa si Wee-daehan na parang isang puppet. Nakakatawa, pinalaki ko siya hanggang ngayon tapos babalik para kagatin ako. Lumabas na sinabi rin ni Jung Jong-chul sa kanya na gustong makipagtulungan ni Wee-daehan sa kanya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay nasa labas si Wee-daehan ng bar kung saan sila nakaupo. Pinili
Pinili rin ni Ko Bong-joo na pumanig sa katarungan. Nahulaan ni Wee Dae-han na may mas malaking plano sila, hindi lang para sa lupain na iyon. Sa puntong ito, si Kang Joon-ho ay nagtagumpay rin sa pagkumbinsi sa lahat na tanggapin ang pagtatayo ng commercial center. Biglang dumating ang alkalde. Inanunsyo niya na hindi na sila magpapatayo ng commercial center sa loob ng 1 kilometro na radius at gagawin nila ito sa loob ng pinapayagang saklaw. Sa ganoong paraan, hindi na nila kailangan ang pahintulot ng lahat. Galit na galit ang mga residente. Binalikan pa sila ng alkalde nang itinatayo ang low-income apartment complex. Sinubukan kong pigilan ang pagtatayo ng commercial center. Bakit hindi kayo pumayag na makipagnegosasyon? Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Wee Dae-han. Sino ang gumawa niyan? Hindi ba't ikaw at ako? Alam kong hindi ako isang mabuting politiko, ngunit hindi ako magiging halimaw na ganyan. Pakialis na, mayroon kaming mahalagang pulong. Dahil dito, galit na galit ang alkalde. Kinagabihan, pinuntahan ni Kang Joon-ho ang kanyang ama dahil nakita niya ang masamang balak ng mga politiko. Pumunta siya para ilantad ang katotohanan sa harap niya. Huwag kang maging ganoon kahiyahiya, tatay. Gamitin mo ang kapangyarihan sa ilalim ng iba para gumawa ng mga masasamang bagay. Bago siya umalis, ipinahayag niya na gusto niyang makipagkompetensya ng patas kay Wee Dae-han nang hindi kailangan ng tulong ng kanyang ama. Kinagabihan, uminom si Wee Dae-han kasama ang alkalde. Alam kong may koneksyon kayo ni Jung Jong-chul. Nang malaman ng alkalde na nabunyag siya, ipinakita niya ang mga litrato ni Wee Dae-han na kinunan ng lihim habang tumatanggap ng suhol mula sa pinuno ng commercial center project. Huwag kang mag-alala, ipapatawag siya bukas. Naipadala ko na ang lahat ng perang iyon sa bahay ampunan. Sa sobrang galit ng alkalde, tinawag niya si Ko Bong-joo. Mula ngayon, hindi ka na kailangang magtrabaho sa akin. Naramdaman ni Wee Dae-han na hindi makatarungan ito, kaya ipinagtanggol niya si Ko Bong-joo. Ngunit hindi niya inaasahan na inumin ni Ko Bong-joo ang buong bote ng alak. Sawa na rin ako sa bulok na politika mo. Hindi mo na kailangang tanggalin ako, magre-resign na ako. Ngunit pag alis niya, umiyak si Ko Bong-joo dahil nawalan siya ng magandang trabaho. Binalaan kita, kung hindi ka mananalo sa eleksyong ito, hahatiin kita sa 100 piraso. Kaya ang pangunahing trabaho ni Ko Bong-joo mula noon ay maging babysitter at ang part-time na trabaho niya ay maging assistant ni Wee Dae-han. Kinabukasan, nakipagkita si Kang Joon-ho kay Wee Dae-han at sinabi sa kanya ang kanyang hinuha. Ang totoo, ang mga proyekto sa konstruksyon na iyon ay pawang palabas lamang. Ang gusto nilang maabot ay ang pagtatayo ng Hoji Group. Gusto nilang manipulahin ang isang bagay. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil alam kong alam mo na may koneksyon ang aking ama at ang alkalde, kaya gusto mo siyang protektahan bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos nito, nagkamay silang dalawa at nagkasundong haharapin ang bagay na ito nang magkasama at makipagkompetensya ng patas. Mabilis na sinimula ni Wee Dae-han na maghanap ng impormasyon tungkol sa Hoji. Sa tulong ni Ko Bong-joo, nalaman nila na gusto nilang burahin ang insidente ng elevator accident noong taong iyon. Pagkatapos nito, nakipagkita si Wee Dae-han kay Jung Soo-hyun para makipag-usap. Hindi sinisisi ni Wee Dae-han ang mga sinabi ni Jung Soo-hyun noon. Dahil sa mga salitang iyon, natauhan siya. Pagkatapos, sinabi niya ang tungkol sa nakaraang aksidente. Ang Hoji Group, dahil sa pagtanggap ng suhol, naganap ang trahedyang iyon. Kaya ngayon, kung gusto nating alisin siya, kailangan nating hanapin ang impormasyon tungkol sa korupsyon at muling buksan ang kaso noong taong iyon. Nang marinig ni Jung Soo-hyun na makakatulong ito upang malinawan ang aksidente ng kanyang kapatid na babae, sumama siya kay Wee Dae-han sa pag-imbestiga. Una, humingi si Jung Soo-hyun ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Gusto niyang suportahan siya sa script at paghahanap ng impormasyon, habang siya naman ay hahanap ng ebidensya. Ngunit kakaiba, ang mga taong may alam sa insidente ay sinasadya na umiwas kapag nababanggit ito ni Wee Dae-han at Jung Soo-hyun. Sa huli, pinuntahan nila ang assistant ng Hoji Group para makipag-usap dahil siya ang kanang kamay ng boss, kaya marami siyang alam. Ngunit ayaw nitong magsalita kahit na buong puso siyang kinumbinsi ni Jung Soo-hyun. Ang aking pamilya ay biktima ng insidente na iyon, kaya umaasa akong hindi mo hahayaang mangyari ulit iyon. Ngunit walang silbi. Sa puntong ito, naisip ni Wee Dae-han ang isang magandang plano, paghiwalayin muna ang kanilang relasyon. Una, sinadya ni Wee Dae-han na maglaro ng golf sa mga basurang iyon. Sinadya niyang banggitin ang pangalan ng isang tao sa kulungan na nagbunyag sa kanya ng isang sikreto. Dahil dito, nag-alala silang lahat. Kaya personal na pumunta ang ihi ng Hoji Group upang tanungin ang taong iyon kung may sinabi ba siya. Nang nakuha niya ang kumpirmasyon na wala siyang sinabi, tiyakin mong mag-ingat ka. Kailangan pa ng iyong anak ng gamutan. Ngunit hindi alam ng lalaking iyon na pinayuhan ng kanyang anak na sabihin na ang lahat ng katotohanan. Ayaw kong masira ang buhay ni na tatay at nanay dahil sa akin. Ayoko ng mag-radiation therapy, masakit. Samantala, ang lalaki sa kulungan ay nag-isip ng mabuti nang malaman niya ang sinabi ng kanyang anak at ang paninira ng lalaking iyon. Nagpasya siyang ibigay ang lahat ng impormasyon kay Wee Dae-han. Masaya si Wee Dae-han. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Jung Soo-hyun para mailabas niya sa balita. Mabilis na naaresto ang pinuno ng Commercial Center Project at muling imbestigahan ng pulisya ang elevator accident noong taong iyon. Dahil dito, labis na nagpasalamat ang buong pamilya ni Jung Soo-hyun. Gayunpaman, kailangan pa ring ipatupad ang proyekto sa commercial district, ngunit hindi para magbigay ng kita sa mga lalaking iyon. Sa sandaling ito, nagpaplano rin sina Jong, Kwon, at ang iba pa na maghiganti kay Dae-han dahil sa malaking pinsalang idinulot nito sa kanila. Napakabilis, dumating ang araw ng pag-screen sa mga kandidato para sa halalan at ang resulta ay gaya ng inaasahan. Sa 5 napiling kandidato, si Dae-han ang nasa tuktok at higit pa, mas namumukod tangi siya kaysa sa iba. Ngunit pinalaan din ni Bong Joon na tiyak na aabang ang mga asong mga ngaso na iyon kay Dae-han
Daihan, naghahanap ng pagkakataon na patalsikin si Daihan mula sa karera. Napakabilis, kinagabihan, nakipag-ugnayan sa kanya ang pulisya. Nang dumating siya sa lugar, nalaman niyang nahuli si Hantak dahil sa krimen ang pananakit sa kanyang kaibigan. At naging sanhi ng pagkabali ng buto ng kaibigan at isinugod sa ospital. Nasa koma pa siya. Maniniwala ako sa iyo, hindi mo iyon ginawa, sabi ni Daihan. Sa simula, nagduda si Daihan kay Hantak hanggang sa walang magawa ang bata at sinabi, mas pinaniniwalaan mo pa sila kaysa sa akin. Alam kong hindi mo ako tunay na ama at hindi mo rin tunay na anak si Dajung. Pagkatapos, nakulong si Hantak, naghihintay na magising at magkumpirma ang biktima. Nang makauwi, sinigurado ni Dajung kay Daihan na si Hantak ay isang taong hindi kailanman marunong magsinungaling. Kaya't pinili ni Daihan na magtiwala sa bata. Sa sandaling ito, nagsimula siyang maglagay ng mga banner para maghanap ng mga saksi. Umaasa na may tutulong kay Hantak upang malinis ang kanyang pangalan kahit nakumpirmahin pa ng kaibigan na sinaktan siya ni Hantak. Ang gumulpi sa kanya, ngunit hula ni Daihan na may nakatagong katotohanan sa likod ng insidente. Biglang naalala ni Bongju, hindi ba't madalas maglaro si Hantak sa internet cave malapit dito? Kaya, pumunta ang dalawa sa cave para tingnan ang cave. Tinantya nila ang oras na dumating si Hantak sa pinangyarihan at tumawag ng ambulansya. At sa pangkalahatan, hindi sapat ang oras para saktan ang kanyang kaklase. Ngunit hindi sumang-ayon si Bongju, paano kung tumakbo siya? Hindi sapat ang ebidensya nito. Biglang nakita ni Daihan ang dashcam sa loob ng sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Sigurado siyang may sasakyang nakatala sa pangyayari, ngunit kahit na hinanap nila, hindi pa rin nila mahanap ang tamang sasakyan. Kinabukasan, pumunta si Dajung sa paaralan. Pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase na ang kanyang pamilya ay isang gulo. Nagtayo pa sila ng group chat para pagtawanan siya. Mabuti na lang at ipinagtanggol siya ng dating kaibigan na nambuli kay Dajung. Teka, tumigil na kayo. May gusto akong sabihin sa'yo, sabi ng kaibigan. Lumabas na alam ng kaibigan na hindi si Hantak ang gumawa ng krimen. Ngunit nang magtanong si Daihan, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Bukod pa rito, natatakot siyang balikan. Sinabi niya kay Dajung na may nakaparada na hotpot na sasakyan malapit doon noong araw na iyon at baka may impormasyon ito. Mabilis na sinabi ng batang babae iyon kay Daihan. Ngunit nang mahanap nila ang sasakyan, nag-alinlangan sila. Teka, gangster ba siya? Sa huli, ginamit ni Daihan ang banner bilang pain para magtrabaho siya ng libre para sa may-ari ng sasakyan. Buti na lang, nakuha ni Daihan ang video para malinis ang pangalan ni Hantak. Daihan, iiwan mo ba ako dito? Sabi ni Bongju. Ang inataking kaklase ay nagsinungaling na si Hantak ang gumawa nito dahil binantaan nila siyang papatayin kung sasabihin niya ang totoo. Napawalang sala din sina Daihan at Hantak sa harap ng mga mamamahayag. Simula noon, nagbago ang pananaw ni Hantak kay Daihan at mas naging bukas siya rito. Kumuha si Han Dajung ng litrato ng kanilang pamilya at ipinadala sa kanyang kaibigan at pinasalamatan niya ang kaibigan sa pagsasabi ng totoo. Pagkatapos ng pagdiriwang, biglang nakaramdam si Han Dajung ng pananakit ng tiyan at nagsimulang dumugo. Walang pag-aalinlangan, dinala siya ni Daihan at Jung Soo-hyun sa ospital. Ngunit nang papasok na sila sa elevator, biglang natakot si Jung Soo-hyun. Umurong siya. Naintindihan ni Daihan kaya sinabihan niya ang dalawang bata na mauna na at sila ni Jung Soo-hyun ay maghahakbang na lang sa hagdan. Ngunit nakita ni Jung Soo-hyun si Han Dajung. Papapunta na sana si Jung Soo-hyun sa elevator nang maalala niya si Jung Jae-hyun. Hindi niya gustong iwanan si Han Dajung na itinuturing niyang parang kapatid. Ngunit nang pumasok siya, hindi siya makatayo. Naalala pa niya ang sinabi ni Jung Jae-hyun, "Ate, hindi ako makahinga rito." Nang makalabas si Jung Soo-hyun, tila nawalan siya ng lakas. "Ikaw na lang ang sumama sa mga bata, ayos lang ako." Nang malaman ni Daihan na maayos si Han Dajung, lumabas siya para hanapin si Jung Soo-hyun. Hindi niya mahanap si Jung Soo-hyun hanggang sa makarating siya sa hagdanan. Nakita niya ang malungkot at nagsisisi na itsura ni Jung Soo-hyun. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap siya. Nang gabi, may kailangang gawin si Jung Soo-hyun, kaya pumasok siya sa silid ni Daihan para gamitin ang computer nito. Habang naghihintay, kumuha si Jung Soo-hyun ng isang libro sa istante para basahin. Ano to? Nang buksan niya ito, nakita niya ang kontrata ng ama at anak at ang resulta ng AT test na nagsasabing hindi kadugo ni Daihan si Han Dajung. Pagkatapos, inimbitahan ni Jung Soo-hyun si Daihan sa parke para mag-usap. Pagkarating niya, sinampal agad siya. Ano to? Sinabi niyang isa siyang pambansang manloloko. Sobrang nasaktan si Daihan. Kahit sinabi niyang si Han Dajung ang unang nag-alok ng kontrata, nauwi lang sa pag-aaway ang kanilang pag-uusap. Kinaumagahan, habang naghihintay si Daihan sa resulta ng halalan, nagulat siya na ang lugar na kanyang pinagkampanyahan ay napabilang sa Strategic District. Ang Strategic District ay isang reserbang distrito lamang, at syempre, ng kandidato sa distritong iyon ay aalisin sa halalan. Sa madaling salita, hindi na kandidato si Daihan. Agad na pumunta si Daihan para harapin si Kang Joon-ho. Dahil ba ako ang pinakamalamang na manalo kaya ayaw mo sa akin? Kaya sinadya mo akong alisin sa karera sa ganitong paraan, tama? Sabihin mo sa akin ang dahilan. Ang eksenang ito ay nakita ng isang dating miyembro ng asembleya. Dahil dito, labis na nalungkot si Daihan dahil ang kanyang 4 na taong pagsisikap ay nasayang. Kaya't siya at si Ko Bongju ay uminom ng husto. Patawarin mo ako dahil sa akin nawalan ka ng trabaho.
Ho. Talagang malas ako, gaya ng sinabi ni Jung Soo-hyun, isa akong pambansang manloloko. Nakita, nang hindi maayos ang pakiramdam ni Wee Dae-han, nagpadala si Ko Bong-joo ng mensahe kay Jung Soo-hyun para payuhan si Wee Dae-han. Hindi niya inaasahan na nang dumating si Jung Soo-hyun, nakahiga si Wee Dae-han sa sahig at mukhang masama ang kalagayan. Bakit ka nagkakaganyan? Kaya naman, ipinakita sa kanya ni Jung Soo-hyun ang video na ginawa ng mga bata para sa kanya. Umiyak si Wee Dae-han dahil sa pagmamahal na ipinakita sa kanya ng mga bata. Parang nabigyan siya nito ng lakas. Samantala, pinapirma ng ama ni Jung Soo-hyun ang mga tao sa isang petisyon para tutulan ang desisyon na alisin si Wee Dae-han bilang kandidato. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa dating miyembro ng asembleya na nakita siya. Nakipagkita siya kay Wee Dae-han at matagumpay siyang binuksan ng dating miyembro ng asembleya ng bagong daan para kay Wee Dae-han. Pwede ka ring maging independenteng kandidato tulad ni Kang Joon-ho, basta mas mataas ang boto mo sa kanila. Kaya nagsimula si Wee Dae-han na mangampanya sa sarili niyang paraan. Nang sabihin niya ito sa lahat, suportado siya ng lahat. Magsuot ka ng puting damit ng repolyo, Wee Dae-han. Mukha kang tanga. Sa tingin ko maganda yan. Mas maalala ka ng mga tao. Sa huli, nag-live stream siya na nakasuot ng puting damit ng labanos. Sa una, nagulat ang lahat, ngunit mabilis silang naging interesado kay Wee Dae-han. Sa isang pampublikong pagpupulong, matagumpay na natalo ni Wee Dae-han si Kang Joon-ho sa debate. Mas naging paborito siya ng mga tao. Pagkatapos noon, masigasig siyang nag-live stream ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang mga simpleng larawang ito ay hindi sinasadyang tumimo sa puso ng mga tao. Nagsuot pa nga siya ng costume na labanos para bisitahin ang isang batang babae na papasok na sa operasyon. Nang dumating si Wee Dae-han, umiti ang batang babae. Ngunit, kinabukasan, habang nangangampanya siya, nakatanggap siya ng balita na pumanaw na ang batang babae. Tila alam na ng maliit na batang babae ang kanyang kahihinatnan, kaya't nag-iwan siya ng sulat ng pasasalamat kay Wee Dae-han. Nagpasalamat din ang kanyang pamilya kay Wee Dae-han at sa kanyang pamilya dahil bago pumanaw ang bata, nakangiti siya. Ang kwentong ito ay mabilis na kumalat sa internet. Sa wakas, dumating na ang resulta ng pangalawang botohan. Si Wee Dae-han ay nasa tuktok ng listahan. Bago pa man siya matuwa, sinabi ni Han Da-jung na nawawala sina Han Tae-poong at Han Song-yi. Nagmamadali siyang lumabas para hanapin sila. Ngunit nang makarating siya sa gate, nakita niya si Dong Nam na kasama ang dalawang bata. Sinaway siya ni Han Tak, "Sino ka para bigla na lang dalhin ang mga anak namin?" Ayon pala, nandito siya para kunin ang mga bata. Mayroon na akong sapat na pera para magtayo ng tindahan at suportahan ang mga bata, kaya gusto kong dalhin sila pabalik sa probinsya. Kahit na sinabi ng mga bata na ayaw nilang sumama. Kinagabihan, nag-usap silang dalawa sa isang karaoke bar. Sinabi ni Dong Nam ang totoo tungkol sa ama ni Han Da-jung. Patay na ito, siya rin ay hinahabol dahil sa panggagahasa. Si Han Da-jung ay anak niya. Ang batang babae ay bunga ng ginawa niya sa ina ni Han Da-jung. Nagulat si Wee Dae-han. Natakot siya na baka makaapekto ito sa sanggol ni Han Da-jung kapag nalaman niya ito. Tiyak na magiging sugat ito na hindi na kailanman gagaling para kay Han Da-jung. Kinaumagahan, araw ng halalan, ngunit naghihintay si Ko Bong-joo at hindi dumating si Wee Dae-han. "Nasaan ka na?" "Nasa bahay ako dahil lilipat ang mga bata ngayon. Gusto ko silang makasama sa isang huling family dinner." Pagkatapos, gusto ni Wee Dae-han na makipag-usap ng pribado kay Dong Nam. "Hinihiling ko na sana kalimutan mo ang totoo tungkol sa ama ni Han Da-jung at huwag mong sabihin kahit kanino." Sobrang masasaktan ang batang babae. Anong maganda sa kwentong yon para sabihin sa iba? Nang marinig ito, naaliw si Wee Dae-han. Pagkatapos, bumalik siya para makita ang mga bata sa huling pagkakataon. Hindi napigilan ni Han Da-jung ang sarili at tumakbo sa silid para umiyak. "Kung namimiss mo si Han Song-yi, tingnan mo lang ang scarf na ito." Ibinigay ng batang babae ang paborito niyang scarf kay Wee Dae-han dahil ito ang kumakatawan sa ina ni Han Song-yi. Sa pagkakataong ito, isinantabi niya muna ang kanyang damdamin para pumunta sa halalan. Sa kabutihang palad, mahal siya ng mga tao, kaya't naging matagumpay ang kanyang kampanya. Pagkatapos, sumali siya sa isang debate. Tulad ng inaasahan ni Ko Bong-joo, halos lahat ay tinarget siya sa kanilang mga tanong. Sa kabutihang palad, hindi nagtanong si Kang Joon-ho tungkol sa kanyang pamilya dahil sa nakaraang plano ng kanyang assistant at ama na talunin si Wee Dae-han gamit ang mga tanong tungkol sa mga bata. Ngayon, nagtanong si Kim Hae-jin. Akala niya ay si Wee Dae-han ang kanyang tatanungin, ngunit sa halip ay tinarget niya ang no-isa na kandidato. "Narinig ko na pumunta ka sa isang kasino sa Thailand." Nag-aalangan siyang sumagot, "Gusto ko lang magpahinga doon." Pumiti lang si Kim Hae-jin at inihagis ang mga ebidensya. Sumali siya sa pagsusugal at pagtaya. Matagumpay na tinanggal ni Kim Hae-jin ang lalaki mula sa kanyang posisyon bilang kandidato. Mabilis na lumabas ang resulta ng debate at si Wee Dae-han ang nanguna. Ngunit, hinala niya na may iba pa silang plano. Tulad ng hula niya, kinabukasan, inihayag ni Kim Hae-jin na aatras siya sa halalan at ililipat ang lahat ng kanyang boto kay Kang Joon-ho. Bago yon, nagkaroon ng ibang problema si Wee Dae-han. Sinabi ni Jung Jong-chul kay Kang Kyung-hoon at sa assistant ni Kang Joon-ho na gumawa ng paraan para kumalat ang balita na hindi totoong anak ni Wee Dae-han si Han Da-jung. Nang mabasa ni Jung Soo-hyun ang balita, hinanap niya si Kang Joon-ho. "Akala ko noon ay patas ka sa halalan at iniisip mo ang kapakanan ng mga tao. Nagkamali pala ako, nanalo ka lang at wala kang pakialam sa iba. Nagpapasalamat din ako sa iyo sa pagpapakalat ng balitang ito." Pagkaalis ni Jung Soo-hyun na may mukhang bigo, tinanong ni Kang Joon-ho ang manager, "Ginawa mo ba yan?"
dahil hindi mo gagamitin ang maruming paraan para manalo, ako na ang gagawa nito. Nang gabing iyon, tinawagan ni Kang Joon-ho si Wee Dae-han para kumain. Nag-alok siya ng tulong para sa halalan dahil naitapon na ang kanyang manika. Ngunit, nagpasalamat lang si Wee Dae-han at tumayo para umalis. Sa mga sumunod na araw, aktibong nakikipag-ugnayan si Wee Dae-han sa mga tao sa pamamagitan ng paglalakad at simpleng pakikipag-usap at pangungumusta. At marami ang sumuporta sa kanya. Kahit pinagsama ni Kang Joon-ho at Kim Hae-jin ang kanilang mga boto, talo pa rin sila ni Wee Dae-han ng 2%. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Kang Joon-ho si Wee Dae-han para mag-usap. Gusto niyang kusang loob na umalis si Wee Dae-han sa halalan, kung hindi ay ilalabas niya ang totoo tungkol sa ama ni Han Da-jung. Ayon pala, ni-record ni Dong-nam ang pag-uusap nila ni Wee Dae-han at ibinenta ito kay Dong-han. Sa pagkakataong ito, nasa mahirap na sitwasyon si Wee Dae-han. Ngunit sa huli, gumawa si Wee Dae-han ng sarili niyang desisyon. Kinaumagahan, pumunta siya sa bahay ni Dong-nam. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Aatras na ako sa halalan, kaya't pakiusap, panatilihin mong lihim ang tungkol sa ama ni Han Da-jung at ibalik mo ang pera ni Dong-han. Hindi mahalaga sa mga bata kung mayaman o mahirap ang kanilang ama, ngunit mahalaga sa kanila kung paano nabubuhay ang kanilang ama. Anong sinasabi mo? Anong pera? Anong recording? Alam ni Wee Dae-han ang totoo, ngunit sa halip na ilantad ito, pinili niyang umurong para protektahan si Han Da-jung. Samantala, hindi dumating si Wee Dae-han sa kampanya, kaya't sinabi ni Ko Bong-joo, umuwi ka. May kailangan akong sabihin. Pagkatapos, tinawagan niya si Jung Soo-hyun. Pareho silang walang ideya kung anong nangyayari at tumakbo sila papunta sa bahay ni Wee Dae-han na may nagtatakang mukha. Nang makapasok sila sa bahay, nakita nila si Wee Dae-han na nakasuot ng napakagandang na formal na suit. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Magdaraos ako ng press conference mamayang 3:00 ng hapon. Patawarin mo ako, Ko Bong-joo, ngunit atras na ako sa halalan. Shocked ang dalawa dahil alam nila ang pangarap ni Wee Dae-han na pumasok sa politika. Sigurado silang may nangyari kay Wee Dae-han kaya't gumawa siya ng ganoong desisyon. Gusto ko ang pinakamabuti para kay Han Da-jung. Ngunit kung malalaman niyang tinalikuran mo ang iyong pangarap para sa kanya, mas masasaktan siya. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, sinabi ni Wee Dae-han ang totoo sa kanilang dalawa. Sang-ayon din si Jung Soo-hyun sa kanyang desisyon dahil natatakot siyang si Han Da-jung ang pinakamasasaktan. Pagkatapos, si Jung Soo-hyun ang unang kumontak kay Kang Joon-ho. Alam mo bang magsasagawa si Wee Dae-han ng press conference? Alam ko, pinili ni Wee Dae-han na protektahan si Han Da-jung. Kaya't hiling ko sa iyo na anuman ang mangyari, huwag mong ipaalam sa iba ang tungkol sa tunay na ama ni Han Da-jung. Biglang tumawag si Wee Dae-han. Ibinabalita niya na i-anunsyo niya ang kanyang pag-alis sa halalan at hiniling niya kay Kang Joon-ho na tuparin ang kanyang pangako. Kahit umalis ka man o hindi, hindi ko ipapaalam yan. Ngunit, determinado pa rin si Wee Dae-han na umalis sa karerang ito dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Nagsinungaling siya sa buong bansa. Samantala, papunta na rin sina Han Da-jung at Ko Bong-joo sa press conference. Hindi ako ang tunay na ama ni Han Da-jung. Inampun ko ang 4 na bata para lang burahin ang aking masamang reputasyon. Isa akong manloloko ng buong bansa. Sinadya ni Wee Dae-han na sabihin ang mga salitang iyon. Para sa sarili niya ang sisi ng lahat. Hindi mo kami ginagamit, tatay. Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit ka nanirahan kasama namin. Kahit na hindi mo ako totoong anak, mahalaga ba yon? Kahit na hindi niya kadugo ang mga bata, handa si Wee Dae-han na protektahan siya at ang kanyang mga kapatid. Ikaw lang ang nag-iisa naming tatay. Kahit na ano pa man ang tingin ng mga tao sa iyo, sa aming paningin, ikaw ang pinakamahusay na tatay. Sa puntong ito, naantig ang ama ni Jung Soo-hyun sa kwento. Tama, hindi mahalaga kung kadugo o hindi, ang mahalaga ay magkasama at magkakasundo. Sa kabutihang palad, hindi tinalikuran ng mga tao si Wee Dae-han at hindi rin nila pinayagan siyang umalis sa halalan. Nang makita ang kabutihan ng puso ng mga tao, nangako si Wee Dae-han na magpapatuloy at hindi nasusuko. Sa press conference, binanggit niya ang mga tao at pinasalamatan niya ang mga bata sa pagpasok sa kanyang buhay. Nagpunta din si Kang Joon-ho para babalaan ang kanyang ama na huwag ibunyag kung sino ang ama ni Han Da-jung. Sinabi ko na sa iyo na nasa sa iyo ang desisyon, hindi ako makikialam. Ngunit, salita lang yon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suhulan si Dong-nam, bigyan siya ng malaking halaga at sabihin sa kanya na pumunta sa telebisyon para ibunyag ang tunay na ama ni Han Da-jung. Kinaumagahan, aksidenteng nakita ni Jung Soo-hyun si Dong-nam sa istasyon ng telebisyon. Mabilis siyang tumawag kay Wee Dae-han. Nagmamadali siyang pumunta doon, ngunit huli na ang lahat. Na-broadcast na si Dong-nam. Gusto kong ibunyag ang totoo sa lahat. Narinig ko sa nanay ni Han Da-jung na pumanaw ang ama niya bago pa man siya ipinanganak, ngunit hindi iyon mahalaga. Mayroon si Han Da-jung ng isang napakagandang ama. Sa puntong ito, bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Wee Dae-han. Pahintulutan mo akong sabihin ang isang bagay bago ako pumunta rito. Binigyan ako ni Jung Jong-chul ng pera para sirain si Wee Dae-han. Nang marinig ito ni Kang Joon-ho, nadismaya siya. Sinabi ko na sa iyo, mas lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo. Samantala, naghintay si Wee Dae-han na lumabas si Dong-nam para magpasalamat sa kanya. Bakit ka nagpapasalamat? Ayoko lang nagambalain ako ng lalaking iyon. Bukod pa rito, sinasabi ng mga bata na isa kang ipinagmamalaking ama. Dong-nam, ano na ang nangyari sa pera na ibinigay sa iyo ni Jung Jong-chul? Wala, 1 milyong won lang ang ginastos ko. Dadalhin ko ito sa opisina ng taga-usig bukas. Nang gabing iyon, tinawagan ni Han Tak ang kanyang ama, ipinagmamalaki kita, tatay. Ang galing mo. Kinaumagahan, nagdao si Jung Jong-chul ng press conference at inihayag sa lahat na nagbitiw na siya sa kanyang posisyon at ang kanyang ginawa ay walang kinalaman kay Kang Joon-ho. Kinaumagahan, nagpatuloy pa rin si Kang Joon-ho sa kanyang
kampanya, ngunit tinalikuran siya ng karamihan. Biglang lumapit si Wee Dae-han at siniguro sa lahat, si Kang Joon-ho ay isang matuwid na kandidato. Hindi siya katulad ng politika ng kanyang ama. Dahil dito, mas naging maganda ang tingin ng mga tao kay Kang Joon-ho. Ayon pala, nang gabing iyon, nag-imbita si Wee Dae-han kay Kang Joon-ho para mag-usap. Nagkasundo sila na ayaw na nilang maglaban dahil pareho naman silang may isang layunin, ang protektahan ang mga interes ng mga tao. Sa wakas, dumating ang araw ng halalan. Hindi na masyadong iniisip ni Wee Dae-han ang tungkol dito. Ang huling resulta ay nanalo si Kang Joon-ho ng 170 na boto. Kahit na hindi iyon ang inaasahang resulta, nagpatuloy pa rin si Wee Dae-han sa kanyang pangarap na makapasok sa Blue House. Sa totoo lang, plano lang din niya ito. Pagkatapos ng maraming pagsubok, kinumpirma ni Wee Dae-han at Jung Soo-hyun ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Nagpa siya si Dong Nam na bumalik sa Vietnam para magtrabaho. Iniwan niya ang mga bata kay Wee Dae-han dahil alam niyang si Wee Dae-han ang pinakamahusay na ama para sa kanila. Hanggang dito na lang ang palabas ngayon. Salamat sa panonood.